Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2701. Donghua City sa gabi, na may maliwanag na ilaw. Dinala ni Yefan ang kanyang pamilya sa isang night market sa tabi ng ilog, kung saan nakatikim siya ng iba't ibang merienda habang namimili, napaka-leisure. Sumakay si Tuan Chuan sa leeg ni tatay, hawak ang isang skewer ng inihaw na karne sa isang kamay at isang inihaw na sausage sa kabilang kamay, kumakain na may maliit na bibig. Ang isang may guhit na karton na t-shirt ay tila medyo hindi sapat, at isang maliit na piraso ng puting tiyan ang nakalantad. Kung noon pa man, tiyak na pipigilan siya ni Su Qingzhou na tumaba at tumaba. Gayunpaman, dahil nalaman ni Tuan Chuan na siya ay may sakit pa rin at hindi gumaling, hindi kinaya ni Su Qingzhou na limitahan ang gana sa pagkain ng kanyang anak. Tay, bumili ka pa ng ilang mga string ng karne, kakainin din nila ang steamed buns sa ring. Hindi pa rin nakalimutan ni Tuan Chuan na pakainin ang ilang mythical beast friends. Okay, bibili tayo ulit. Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na ang maliliit na bagay na ito ay hindi sapat para pakainin, ngunit mabuti para sa kanyang anak na maging masaya. Tuan-tuan, mag-ingat ka sa pagkain, tingnan mo, ibuhos lahat ng mantika at tubig sa buhok ni tatay. Itinago ni Niehuyo ang isang basang tuwalya sa kanyang kamay at tinulungan si Yefan na panasan ang mantsa ng langis sa kanyang ulo. Nay, ayos lang, hintayin mo na lang akong makabalik sa hotel para maligo sa susunod, sabi ni Yefan na walang pakialam ng ngiti. Si Tuan Chuan ay ngumiti ng nakakaloko, at inilagay ang kalahating kinain na inihaw na sausage sa bibig ni Yefan. Kumakain si Dad. Kinagat ni Yefan ang kanyang bibig, oo. Mabango talaga. Sa sandaling ito, tumawag si Yefan mula sa kanyang cellphone, na mula sa Chang Haotian. Anong problema? Tanong ni Yefan. Mr. Ye, may nangyari. Ngayon lang parehong nakatanggap ang Tianxing Island at ang nasa ng babala mula sa kalawakan. Ito ay isang hukbo ng demonyo mula sa ikatlong hari ng demonyo na si Ailaris, na dumating sa paligid ng mundo. Mayroon na silang upang pumasok sa lupa, at hilingin sa amin na sumuko ng walang kondisyon, kung hindi, kami ay direktang papatay. Nanginginig ang boses ni Chang Haotian. Sumimangot si Yefan, ang demonyong ito ay dumating ng mabilis. Bagamat maingay ang night market, narinig din ni Su Qingzhou at Niehuyo, na nasa gilid, ang mensahe sa telepono. Hindi nakakatulong, ang buong pamilya ay tumingin kay Yefan na kinakabahan. Hindi ba sinabi ng special envoy na mauunang dumating ang mga tao nila? Sinabi ng espesyal na sugo na si Iliha na ang mga demonyo ay maaaring dumating ng mas maaga, o pansamantala nilang pinabilis ang paraan ng paglukso sa kalawakan. Pagkatapos ay nakita mo ano ang ginagawa ko? Tanong ni Yefan. Ako. Gusto naming marinig ang opinyon ni Mr. Ye, ikaw ang pinakamalakas na tao sa mundo, sabi ni Chang Haotian. Hindi ko kilala ang mga demonyong iyon, at hindi ko alam kung ano ang kanilang mga lakas. Ang mga sugo na iyon ay mas nakakaalam kaysa sa akin, maaari mong malaman ito sa iyong sarili. Ngunit miyembro ka rin ng lupa, isang tao, hindi mo ba naisip na ang mga demonyo ay hindi lalaban pagdating nila? Ang mga demonyo ay hindi dumating upang pukawin ako, at hiniling nila sa iyo na sumuko at bumuo ng isang teleportation array, at hindi sila lumapit sa akin. Sinabi na patayin kayong lahat. Kung gusto mong magpatuloy na maging mga pinuno ng mundo, lumaban ka, kung natatakot ka sa kamatayan, bakit hindi mo isuko ang iyong posisyon? Pagkatapos magsalita ni Yefan, ibinaba niya ang telepono. Anak, okay ka lang ba talaga? Mukhang malaking bagay, nag-aalalang sabi ni Niehuyo. Nay, huwag kang mag-alala, hindi masisira ang lupa, dahil ang mga demonyo at mga tao ay dapat panatilihin ang mundong ito at bumuo ng isang teleportation array, kaya kahit paano sila lumaban, sila ay mananatili sa ilalim na linya. Ang pagpatay sa mga tao ay walang kabuluhan sa mga demonyo, dahil ang mga demonyong hari ay nangangailangan ng pananampalataya. Kaya ang dami ng nabubuhay na tao ay kapakipakinabang sa Diablo, sabi ni Yefan na may nakaka-relax ng ngiti. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng bahagyang kasiyahan, nakita mo ba ito ng lubusan? Haha misis, nag-aalala ka ba na ililigtas ko ulit ang mundo? Hindi ako ganoon katanga, nakikipag-ugnayan sa King of Doom at pumasok sa Primordial Black Hole, tapos parehong beses, kailangan kong protektahan ang mundo, protektahan ka, at wala akong pagpipilian. Ngunit ang mga demonyong ito ay hindi magpapasabog sa lupa, lalong saktan ka. Kung barilin ako, hindi ba ako gagamiting baril ng mga iyon? Nakagawa ka na ng kaunti, ngumiti si Su Qingzhou. Kalmado si Yefan, maliban na lang kung dumating siya sa isang strategic powerhouse, maaaring interesado pa rin siya, ngunit halatang imposible iyon. Ano ang punto? Ang mga demonyo ng ibang tao ay hindi para sa pagpatay. Kung ang mga pinuno sa lupa ay handang bumitaw, walang madugong pagpatay. Depende na lang kung willing silang bumitaw. Tinataya ni Yefan na ito ang labanan sa pagitan ng espesyal na sugo at hukbo ng demonyo. Para sa Yefan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano pagbutihin ang kanyang lakas at pagalingin si Tuan Chuan. Aalis na ba si tatay? Hindi mo ba isinama ang grupo para manood ng kompetisyon sa palabas? Kinakabahang tanong ni Tuan Chuan.
Hindi aalis si tatay. Tiyak na dadalhin ni tatay si Tuan Chuan sa palabas. Pinisil ni Ye Fan ang guya ng kanyang anak na si Huho at tiniyak. Nakahinga si Tuan Chuan at hinalikan si Ye Fan ng ilang beses sa ulo. Napakabait ni tatay. Aray! Ang aking maliit na lolo. Puno ng mantika ang bibig mo, bulalas ni Ye Wuyu sa gilid. Masayang nagtawanan ang mag-ama. Kasabay nito, Tianxing Island, ang pansamantalang punong tanggapan ng alyansa ng daigdig. Ang mga miyembro ng espesyal na misyon at ang Donghua Alliance, ang mga matataas na opisyal ng West Federation ay kinakabahan na nagpupulong dito. Mr. Ye, mukhang ayaw niyang kumilos. Napabuntong hininga si Chang Haotian. Ito ay hindi makatwiran. Hindi ko inaasahan na ang Ye Fan na ito ay isang sakam na kontrabida. Galit na hinampes ni Baihan ang mesa. Kung tutusin, demonyo ang kabilang partido. Wala siyang alam. Natatakot siya kapag narinig niya. How dare he fight a demon? Umiling si Ilya. Wala akong self-esteem bilang tao. Gaano man kalakas ang ganitong uri ng tao, mababawasan sila. Special Envoys, nagsanib puwersa tayo, kasama ang mga umiiral na cultivator at teknolohikal na armas sa lupa, hindi ba natin mapipigilan ang mga demonyong iyon? Darating ba si Ye Fan? Ganun ba talaga kahalaga? Tanong ni Li Tangshan sa oras na ito, medyo ayaw ng kanyang mukha. Natahimik ang lahat sa special mission. Li Tangshan, hindi mo alam, itong si Haiti ay may napakakomplikadong background. Siya ang nasasakupan ng ikatlong hari ng demonyo na si Ailaris, isa sa 7 madiskarteng powerhouse, at ang pinagkakatiwalaan ni Fenas, ang pinuno ng Knights of the Demon Wolf. Ang Ice Wolf na pinamumunuan ni Hati. Rehimiento, upang makapag-ukit ng totem na ahas ng Eden, ni Ailaris sa kanilang mga barkong pandigma, ito ang karangalan ng direktang legion ng demonyo. Bagamat hindi namin nakita si Hati, hindi nakakagulat na mayroon siyang lakas ng bukas na kalangitan. Ay isang demonyong general. Kahit na kaya nating harapin ang grupo ng mga demonyong sugo at mga sundalong demonyo sa ilalim ng kanyang utos, ngunit ang isang demonyong general na tulad ni Hati, ay hindi madaling harapin, bumantong hininga si Ilya. Isang grupo ng matataas na antas ng mga mukha ng tao ang lumubog, na nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at pagkabalisa sa isa't isa. Gusto mo bang makipag-ugnayan muli kay Mr. Ye? Mungkahi ni Leon Chocolate na may matigas na ngiti. Umiling si Chang Haotian, na nagpapahiwatig na hindi siya ng ahas na tumawag. Walang choice si Lu Rongshan kundi tumawag ng isang beses. Bilang resulta, ibinaba ni Ye Fan ang tawag ng hindi nagsasalita. Itong Ye Fan. Nakakahiya para sa Shenlong clan. Napakaduwag. Actually, kalayaan din ito ni Mr. Ye. Tutal may pamilya rin siyang dapat aalagaan. Tumulong si Feng Buyo na magsabi ng magandang salita. Hoy, huwag kang magsalita, napakasimple mo, na walang pamilya. Ngunit paano maihahambing ang mga personal na damdaming ito sa dakilang layunin ng sangkatauhan at karangalan ng angkan? Sa tingin ko talaga, napakaganda ko. Kung talagang hindi natin ito matalo, outrace tayo pansamantala, ipagpaliban ang pagbuo ng isang teleportation formation ng demonyo, at hihintayin ang mga reinforcement na dumating bago tayo mag-counterattack. Habang pinag-uusapan ng ilang espesyal na sugo ang mga kontrahakbang, si Jirongrong ng pamilya ni Shenlong at ilang matatanda ay nagkatinginan at tumango. Ilang mga sugo, ang pamilya Shenlong sa ating mundo ay may isang ninuno na umaatres sa mundo sa ilalim ng lupa. Sinasabi na ang ninuno na ito ay makapangyarihan, marahil. Kabanata 2702 iniwan ng mga ninuno ang mga kaugalian. Bago pa matapos magsalita si Jirongyao, puno na ng kinang ang mga mata ni Baihan. Jirongrong, hindi mo ba sinabi sa akin kanina? Special Envoy Bai, ganito ito, maliban kung tungkol sa kaligtasan ng Shenlong clan, hindi natin maimbitahan ang ninuno na umalis sa customs. Kung hindi, ang ninuno ay may masamang ugali. Well, baka maparusahan tayo, mabilis na paliwanag ni Jirongrong. Ngayong umaatake na ang Ice Wolves, at darating ang Diablo, hindi ba ito ang sandali para sa kaligtasan ni Shenlong? Umirap si Baihan. Pero, kung ang Ice Wolves ay talagang walang planong makipagdigma, baka pwede tayong magkaroon ng peace talks. Si Jirongrong ay mukhang gusot. Mapangahas. Ano ang ibig mong sabihin, isuko ang lupa at hayaan ang mga demonyo na bumuo ng isang teleportation array dito. Maghahari na dito si Il-Ares mula ngayon. Isa kang taksil sa sangkatauhan. Isang taksil sa angkan. Si Jirongrong at ang iba pa ay namutla, medyo hindi makayanan na ay bakal ang gayong malaking sombrero. Ang susi ay talagang natatakot sila. Kung sila ay pinamumunuan ng mga demonyo at naging mga baka at mga kabayo, hindi ba't ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan? Nakaugalian na nilang maging nakatataas, nakatayo sa matataas na lugar, at natural na ayaw maging alipin. Baihan, kahit malakas ang ninuno, isa lang siyang monghe sa mundo. Kaya ba niya talagang harapin si Hati? Nag-alinlangan si Ilya. Ang patay na kabayo ay isang buhay na doktor ng kabayo, sabay-sabay nating tingnan ito, sabi ni Baihan. Nang mag-isip ang lahat, iyon lang talaga ang kaya nilang gawin, kaya't umalis sila.
Pagkalipas ng 2 oras, isang grupo ng makapangyarihang tao ang pumasok sa isang kuweba mula sa isang lambak sa teritoryo ng Shenlang. Kaagad na patuloy na lumalim sa ilalim ng mundo. Ang mundo ay may isang sinaunang daigdig ng engkanto, ngunit ito ay isang napakalayo na panahon. Dahil sa kakulangan ng pagpapanatili, kasama ang mga pagbabago sa crust, karamihan sa mga lugar sa ilalim ng lupa ay nabaon, kaya imposibleng mag-aral. Gayunpaman, may ilang mga espasyo sa ilalim ng lupa ay nakalaan pa rin. Ang matandang ninuno na iyon ay may misteryosong pinagmulan. Siya ay isang malakas na tao na ipinamana natin sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hindi natin alam kung ilang taon na siya at kung ano ang kanyang pangalan. Magkita tayo sa retreat ni Zhu. Paliwanag ni Jirongrong sa lahat habang nangunguna. Nagbago ang eksena sa unahan, at biglang lumitaw ang isang malawak na lawa sa ilalim ng lupa. Ang isang mahusay na pagbuo ng mga diskarte sa Kiman ay nagbibigay ilaw sa lugar na ito, gamit ang aura na natipon sa lahat ng direksyon bilang isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya. Sa lawa, ang isang berdeng isla ay tila isang dampi ng esmeralda sa tubig. Pumasok ang lahat sa isla at nakakita ng kuweba. Ang mga ninuno ay umatras dito, ngunit ako ay nakarating pa lamang sa pasukan ng kuwebang ito, at hindi pa ako nakapasok. Medyo kinabahan si Jirongrong at tumayo sa labas ng kuweba. Si Bai Han, Ilya at ang iba pa ay medyo disdain at dir-diretsyong pumasok. Nang makita ito ni Jirongrong, natakot siya kaya mabilis siyang sumunod, at sabay na sumigaw, "Ancestor! Ako ang kasalukuyang patriarch ng Shenlang clan, Jirongrong. Nasa panganib ang Shenlang clan, kaya espesyal akong pumunta para imbitahan ang ninuno na lumabas." Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa kuweba, paikot-ikot na paliko, naglalakad ng malayo. Biglang lumawak ang espasyo sa harapan, ngunit napakadilim ng liwanag. Sa kabutihang palad, hindi kailangan ng lahat ng liwanag upang makita kung ano ang nasa loob. Nakita ko na mayroon lamang isang malaking batong kama sa loob, at ang kama ay natatakpan ng isang kutson na hinabi ng damong espiritu, na hindi mabubulok sa loob ng 10,000 taon at angkop na angkop para sa pahinga at pagsasanay. At nakahiga sa kama ang isang lalaking gusot ang buhok at ang buong mukha ay natatakpan ng balbas, mahimbing na natutulog. Siya, natutulog. Nag-aalangan na tanong ni Ilya. Hindi mo ba sinabi na siya ay nasa retreat? Ang taong ito lang, ang huling dahon ng igos ng pamilya Shenlang mo sa Earth. Kumunot ang noo ni Bai Han. Ang iba pang mga sugo ay tumawa ng mapait, nanunuya, at umiling. Si Jirongrong at ang iba pa mula sa pamilya Shenlang ay mukhang nahihiya, ngunit hindi nila maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari. Ang lalaking ito na mahimbing na natutulog ay hindi mukhang eksperto. Siguro, mahilig lang matulog ang matandang ninuno na ito, ang mga kakaibang tao madalas ay may abnormal na pag-uugali, hindi ba totoong tao rin si Mr. Ye na hindi nagpapakita ng mukha? Ngumiti si Feng Buyo. Nang marinig ito ng lahat, naalala nila ang hitsura ni Ye Fan, ngunit inalis nilang lahat ang kanilang mga ngiti. Ninuno, ninuno. Umakyat si Jirongrong at tumawag ng ilang beses. Biglaan. Ang lalaki sa kama ay gamulong may carp at umupo. Inikat niya ng gusto ang kanyang ulo, at sa ilalim ng kanyang mahabang bangs, isang pares ng mga nalilitong mata ang bumungad sa lahat ng naruroon. Hindi ko alam kung bakit, halatang medyo malabo ang mga mata na ito, ngunit naramdaman ng lahat ang tensyon ng buong katawan. Ancestor, gising ka na ba? Kinakabahang bati ni Jirongyao at muling nagpakilala. Tumayo ang mahabang buhok at ginalaw ang kanyang mga kalamnan. Di ba sabi ko, wag mo akong istorbohin sa Immortal Clan. Napakaraming buhay na tao, bakit mo ako istorbohin? Ancestor, wala kang alam, sa pagkakataong ito ang buong mundo ay dumanas ng sakuna, at mayroong isang grupo ng mga demonyo. Gusto kong pumunta dito. Mabilis na sabi ni Jirongrong. Devil. Ang mahabang buhok na lalaki ay nagpakita ng bahagyang interes, at itinuro ang kanyang daliri kay Bai Han at sa iba pa, ang mga taong ito ay mabuti, bakit hindi sila ang kalaban ng Diablo? Nagbago ang mukha ni Bai Han, at malamig siyang ngumuso, ay hindi ikaw ang may huling say kung kalaban ba ng demonyo o hindi. Ikaw na nagkukunwaring misteryoso, sinasabing nasa retreat ka, ngunit natutulog ka ng mahimbing. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang mga figure ng Shenlang sa mundo. Bago natapos ni Bai Han ang kanyang mga salita, ang figure ay naging isang afterimage, umaatake sa harapan ng mahabang buhok na ninuno. Ang mahabang buhok na lalaki ay hindi umiwas, hinayaan si Bai Han na hawakan ang kanyang mga balikat. May bakas ng paghamak sa mga mata ni Bai Han. Itatapon na sana niya ang mahaba ang buhok, pero nahirapan siyang alugan. Itinaas ng mahabang buhok na lalaki ang kanyang paa at hinayla ito palabas, sinipa kaagad si Bai Han. Eksakto, nagising ako at medyo nanigas ang katawan ko. Ang mahabang buhok na lalaki ay ikinawit ang kanyang mga daliri, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas. Nanliit ang mga mata ni Bai Han, at napansin niyang may dalawang brush ang mahabang buhok, at gustong subukan ng lalim. White Emperor, Thunder Beast. Ang buong katawan ni Bai Han ay natatakpan ng madugong kidlat, na siyang unang kaharian ng nasusunog na dugo ng White Tiger. Bai Di Guanglei. Si Bai Han ay tumakbo at naghagis ng liwanag at kulog sa kanyang kamay. Nagliyab ang apoy ng gintong dragon sa kamay ng lalaking may mahabang buhok,
at pinaputukan niya ito gamit ang isang palad. Ito ay isang Dragon Claw. Ang mahinang kulog ay agad na nabasag, at kasabay nito, muling binaril si Bai Han na lumilipad, na nabasag ng husto ang pader na bato. Si Bai Han ay umubo ng ilang beses, at agad na natigilan at nawalan ng galit. Ang kapangyarihan ng bloodline ng Five-Clawed Golden Dragon na inilabas sa isang iglap, at ang pamimilit ng Chaos Realm, ay nagpasigla sa lahat ng naruroon. Ika-9 na antas ng Chaos. Napakalakas ng bloodline ng Golden Dragon. Sa wakas ay pinatunayan ng mga espesyal na sugo ng ilang mga angkan na ang lakas ng taong ito ay talagang nadodge si Bai Han, at nauna siya sa kanilang lahat. Hindi ko inaasahan na ang isang maliit na lupa ay talagang isang nakayukong tigre, nakatagong dragon. Bumantong hininga si Ilya at ang iba pa, kahit na ang taong ito sa kanyang harapan ay hindi pa nakakarating sa Open Heaven Realm at hindi maaaring gumamit ng purong primordial power tulad ni Ye Fan, sapat na ang kanyang kapangyarihan. Sa pagkakaroon ng napakalalim na kapangyarihan ng linya ng dugo ng Five-Clawed Golden Dragon, maaari talaga niyang makayanan ang mga ordinaryong general ng demonyo nang hindi nahuhuli. Kilalanin ang mga ninuno. Ang kapangyarihan ng mga ninuno, lubos kong hinahangaan sila. Si Jirongrong at isang grupo ng mga tao mula sa angkan ng Shenlong, na parang nakikita ang tagapagligtas, ay muling lumuhad na tuwang-tuwa. Medyo hindi pa rin sigurado ang mahabang buhok, at pinulupot ang kanyang mga labi, kalimutan mo na, gising na ako, kaya lumabas na tayo at tingnan, sana hindi ako bigwan ng Diablo. Ancestor, pwede ko bang tanungin ang pangalan ng ninuno? Alam ng mga juniors, paano sila tutugunan? Pangalan, Hayes. Matagal na akong natutulog, isipin ko. Parang tinatawag akong, G. Han Tian. Kabanata 2703 mga sinaunang alamat. Ang mga tao ng Shenlong clan ay malugod na tinanggap ang isang ninuno na madaling talunin ang espesyal na sugo, natural na sila ay nasa mataas na espiritu. Kahit na ang Shenlong clan ay kilala bilang ang numero 1 clan sa mundo noon, ang pinakamalakas na magsasaka ay si Li Tangshan noon pa man, at ang iba pang dosenang clan ay hindi masyadong kumbinsido. Ito ay mabuti, kasama si Jihan Tian, ang katayuan ni Shenlong ay makatwiran, at ito ay naging tagapagligtas ng lahat. Ang orihinal na mataas na antas ng mga tao sa Earth ay tumingin sa Shenlong clan na may inggit. Pagkatapos ng lahat, pareho sina Ye Fan at Jihan Tian ay kabilang sa Shenlong clan. Anong edad na ngayon sa mundo? Bumalik sa pangunahing bulwagan ng pamilya Shenlong, si Jihan Tian ay nakaupo sa itaas. Ang kanyang mahabang buhok ay ginupit, at siya ay nakasuot ng itim na damit. Bagamat mukhang inaantok at gustong humiga anumang oras, humikab pa rin si Jihan Tian at nagtanong. Agad na iniulat ni Jirongrong at ng iba pa ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Medyo nagulat si Jihan Tian matapos itong marinig. Talagang matagal akong natulog. Nagtanong muli si Jihan Tian, bumalik na ba si Du Yuner at ang iba pa? Du Yuner. Si Jirongrong at ang iba ay natigilan sandali, at biglang naalala kung kaninong pangalan iyon. Master Phoenix Goddess, pagkatapos umalis ng mahigit 20,000 taon, hindi pa siya bumabalik, at hindi ko alam kung nasaan siya. Ancestor Han Tian, kilala mo ba ang Phoenix Goddess? Tumango si Jihan Tian, nagpaalam sila sa akin bago sila umalis, at pagkatapos ay nakatulog ako. Hindi ko inaasahang matutulog ako ng mahigit 20,000 taon. May kalayaan akong magtanong, Ancestor Han Tian, ilang taon ka na ngayong taon? Maingat na tinanong ni Jironguang ang lahat ng nasa eksena. Higit na sa 100,000 taong gulang na, hindi ko na matindaan, kiba't balikat si Jihan Tian. Nagkagulo ang buong bulwagan, at walang mag-aakalang ang ninuno ni Jihan Tian na ito ay isang sinaunang powerhouse na nakasaksi sa 100,000 taong kaguluhan ng mundo. Nang marinig ito, muling tumaas ang kumpiyansa ng lahat, at hindi na sila nabahala sa pagdating ng Diablo. Ang mga espesyal na sugo tulad ni Bai Han at Ilya ay biglang naging ganito. Lumalabas na si Jihan Tian ay higit sa 100,000 taong gulang, hindi nakakagulat na mayroon siyang ganoong lakas. Lalo na si Bai Han, na gumawa ng kalokohan sa publiko ngayon lang at hindi komportable, ngunit ngayon ay mas comfortable ang pakiramdam. Bagamat napakalakas pa rin na magkaroon ng magulong ika-9 na layer sa isang maliit na mundo na may average na mga mapagkukunan tulad ng Earth, hindi masyadong mapangahas na maabot ang antas na ito pagkatapos ng 100,000 taon. Maaaring si Patriarch Han Tian ang unang eskrimidor na bumalik sa Earth 20,000 taon na ang nakalilipas. Bumalik sa Earth. Umiling si Jihan Tian, hindi ako umalis, ang Earth ay nasa masamang kondisyon noon, ngunit ang aking paglilinang dahil sapat na ito upang harapin ito, patuloy akong nakatulog sa ilalim ng lupa. Hindi ako sanay na makatulog sa universo, at hindi ko ito kailangan. Nagulat na naman ang lahat, pero hindi nila alam kung matatawa ba sila o maiyak. Talagang nagustuhan ito ng ninunong ito. Matulog. Isang sword wielder. Ang mga mata ni Jihan Tian ay nagpakita ng nostalgia, ito ay talagang isang pangmatagalang termino. Hindi ko alam kung paano na ang taong iyon ngayon, at kung anong antas ng cultivation ang naabot niya. Na-curious si Jirongrong, Old Han Tianzu, ang tinutukoy mo ba ay ang Phoenix Goddess? Ang tinutukoy ko ay ang nagtatag ng swordsman, sabi ni Jihan Tian. Ancestor Han Tian, ang nagtatag ng sword holder, hindi ba iyon ang Phoenix Goddess?
Nagpakita ng pagtataka ang lahat. Sa kanilang kasaysayan, ang sword holder ay katumbas ng Phoenix Goddess. Siyempre hindi. Ginamit lang ni Duyuner ang pangalang ito para sa paggunita. Sino ang nagtatag ng lalaking may hawak ng espada? Nais malaman ng lahat ang tungkol sa mga sinaunang lihim. Medyo naguluhan si Jihan Tian, hindi mo ba alam? Hindi ba sinabi ni Duyuner sa iyo ang kasaysayan? Bago pa makapagsalita ang lahat, tila may naintindihan si Jihan Tian. Tama, walang kwentang sabihin sa iyo. Pagkatapos ng 10,000 taon, hindi mo na makikita ang taong iyon. Kung sasabihin mo, hindi ka maniniwala. I guess it's just an ancient myth. Pwede bang? Yan ba ang maalamat na sword god? Tanong ni Li Tangshan sa oras na ito. Diyos ng espada. Iyan ba ang maalamat na eskrimidor na minsang nagligtas sa mundo at pagkatapos ay nawala sa mundo? Legend lang yan, parang ilang unofficial history lang ang may ganung record. Medyo hindi rin sigurado si Li Tangshan, siguro, nakakita lang ako ng ilang talaan ng sword god sa ilang mga libro na may kaugnayan sa Phoenix Goddess. Sinasabing sa wakas ay natalo ng sword god ang mga alien invaders sa isang labanan na yumanig sa langit at sa mga Diyos. Maging ang kasalukuyang sibilisasyon sa paglilinang ng ating lupa, ay ang pundasyon ng Diyos ng Espada. Palagi ko itong naaalala sa aking puso, at ako ay lubos na nabighani, ngunit sa kasamaang palad ay walang tiyak na katibayan upang patunayan ang kwentong iyon. Haha, hindi ko inaasahan na ang galing at mayabang na si Grandmaster Li mula pagkabata, at mga Diyos-Diyosan ang sasambahin, tumawa si Lane. Yung uri ng eskrimidor na parang Diyos, na isinakripisyo ang kanyang pagkatao para sa karaniwang tao, at itinaguyod ang paglilinang at sibilisasyon ng daigdig. Kung may ganoong master, natural siyang huwaran para sa mga naglilinang. Sabi ni Li Tangshan na may paggalang. Habang pinag-uusapan mo, mas lalong masama. Bumabalik sa Sword God. May mga swordsman lang na naglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili na Sword God sa ganoong mundo. Ito ay totoo. Biglang nagbitaw ng pangungusap si Jihan Tian, na nagpatahimik muli sa buong audience, at lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Ang Sword God ay hindi isang alamat, ito ay talagang umiiral. Siya ay talagang tumulong sa paglinang ng sibilisasyon. Naroon ako at naranasan ang labanan kung saan natalo niya ang hari ng araw ng paghuhukom at iniligtas ang lupa. Si Jihan Tian ay mapagpasyahan at ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. At determinado. Ang mataas na antas ng puwersa ng lahat ng partido sa mundo ay lahat ay inilipat, at sila ay medyo nabighani sa kapangyarihan ng sinaunang panahon. Kung tutuusin, kung walang ganoong Panginoon na magliligtas sa mundo, ang mga tao sa mundo ay hindi makakapagpatuloy hanggang ngayon. Ancestor Han Tian, siya pala ay isang master na nagligtas sa mundo kasama ang maalamat na Sword God, hindi ko naisip. Mukhang sa pagkakataong ito, ang mga demonyong iyon ay hindi dapat katakutan, at maaari nating ilagay ang ating mga puso sa ating mga tiyan. Nang makita ang masayang kilay ng lahat, humagalpak ng tawa si Jihan Tian. Hey! Masyado kang mag-isip, wala talagang maitutulong ang ako noong 100,000 taon na ang nakakaraan. Ang labanang iyon, halos ang Sword God ang sariling kapangyarihan para paikutin ang alon, may hawak na espada at baguhin ang kulay ng mundo, hanggang ngayon ay pinapangarap ko pa rin. Madalas ko itong iniisip. Nagulat na naman ang lahat pero hindi nila akalain na magiging walang halaga si Jihan Tian sa harap ng Sword God na iyon. Nang hindi sinasadya, ang pananabik at pag-uusisa ng lahat para sa Sword God ay lalong lumakas. Sayang. Hinihiling ko lang na isinilang ako sa hindi pa napapanahong panahon, at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang walang katulad na estilo ng Senior Sword God. Napabuntong hininga si Li Tangshan. Huwag kang nakakatawa dito, ang iyong mga eskrimidor sa Earth, gaano kakalakas. Mayroon ka pa ring mukha para tawagin ang iyong sarili na isang Sword God. Natatawa ka hanggang sa mamatay. Ilya rolled her eyes. Agad na itinigil ng lahat ang usapan, at bagamat sila'y nagalit, hindi sila nang ahas na pabulaanan. Ano? Hindi ka sumasang-ayon. Iilan lang sa inyo, kahit ako ay hindi ako kayang talunin. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay maaaring pumatay sa akin sa mga segundo 100,000 taon na ang nakalilipas. Sa tingin mo ba ito ay nakakatawa? Malamig na tanong ni Jihan Tian. Ano? Imperial Sword Intent. May nakakaintindi ba talaga sa Emperor Level Sword Intent? Ang mga mukha ng isang grupo ng mga espesyal na sugo ay nagbago ng malaki, hindi banggitin ng mga monghe sa Earth. Kabanata 2704 na bakit hindi gumanap. Bagamat hindi makapaniwala sina Ilya at Bai Han, tila hindi nagsisinungaling si Jihan Tian, at lahat sila ay nawalan ng galit. Hindi pa banggitin ng cultivation base, ang swordsman ng Emperor Level Sword Intent ay talagang hindi isang katulad nila ang makakapag-evaluate kung gusto. Itong maliit na lupa, hindi ko inasahan na ang sinaunang panahon ay mas masama, at ang mga Panginoon ay talagang walang katapusan. Ngayon, narinig ko talaga ang isang tunay na alamat. Ang eskrimidor ng layunin ng espada sa antas ng emperador ay matatawag na monumento ng mundo ng paglilinang ng ating lupa. Ang mga matatandang eskrimidor, na handang magsakripisyo para iligtas ang mga karaniwang tao, ay talagang karapat-dapat na hanggan.
Kung ikukumpara sa ilalim ng mga pangyayari, ang ilang mga tao, kahit na mayroon silang ilang mga kasanayan, ay mahiyain at natatakot sa mga bagay, at ito ay talagang kasuklam-suklam. Bigla na namang nagreklamo ang ilang tao sa pinangyarihan, may ibig sabihin. Sumimangot si Ji Hantian at naguguluhan na nagtanong, sino ang sinasabi mo? Ancestor Hantian. Don't get me wrong, hindi nila sinasadya, ibang tao ang ibig nilang sabihin. Mabilis na nagpaliwanag si Ji Rongrong, sa takot na baka magkamali si Ji Hantian. Malakas ba ang lalaking iyon? Naging interesado si Ji Hantian. Ang lahat ay natigilan saglit, nagpalitan ang kanilang mga mata, at nadama nila na ang pangunahing bagay ay ang pasayahin si Ji Hantian. Kung mas malakas si Ye Fan, baka ginawang gulo ni Ji Hantian ang mga bagay kapag nagalit siya. Ang punto, hindi talaga nila matukoy kung sino ang mas malakas. Nagbibiro si Ancestor Hantian, syempre hindi ito kasing galing mo, sabi ni Ji Rongrong. Nawalan agad ng interes si Ji Hantian, at talagang hindi siya naniniwala na may mga monghe na mas malakas sa kanya sa lupa. Kasi, si Baihan yata ang pinakamalakas na tao sa mundo, kahit may mga masters, paano sila magiging mas malakas? Ano ang sitwasyon ng demonyo, sabihin mo sa akin, tapusin ang laban ng maaga, inaantok ako. Nagunat si Ji Hantian. Nagulat ang lahat at mabilis na nagpaliwanag kay Ji Hantian, sa takot na talagang nakatulog muli ang matandang ninuno. Matapos maipaliwanag ng malinaw ang sanhi at epekto, naging mas interesado si Ji Hantian. Hindi ko inaasahan na ang labas ng mundo ay magbabago ngayon. Ang alyansa ng Angkan, ang Arcane Divine Realm, ang ikatlong Diablo. Napaka-interesante. Parang oras na para maglakad-lakad ako. Natuto ako sa isa't isa, tapos ngayon parang ang daming expert sa labas. Mapait na nagtawanan ang isang grupo, maliban sa pagtulog, practice at pag-aaral, parang martial arts idiot pa ang ninunong ito. Ancestor Hantian, hanggat nabuo ang teleportation array, maaari kang pumunta sa site ng Human Alliance, hanapin ang lahat ng uri ng mga eksperto, at magkakaroon din ng mga powerhouse sa Kaitian Realm na pupunta sa lupa upang maupo. Sa makatuwid, dapat nating harangan ang mga demonyo sa pagkakataong ito, hindi natin magagawa. Hayaang saktan ng Diablo ang mga karaniwang tao. Sabi ni Ji Rongrong. Hindi ako interesado sa mga bagay na ito, ngunit ang Devil General na si Hati. Medyo kawili-wili, inaabangan ito ni Ji Hantian. With all due respect, Ji Hantian, bagamat ipinakita mo lang ang 9 na beses na pamimilit ng kaguluhan, mas malakas ka talaga sa amin. Ngunit si Hati, bilang pinuno ng Ice Wolves, ay isang seryosong general ng demonyo, kahit na ang pinakamababang antas ng isa. Ang kapangyarihan ng Open Heaven Realm. Kailangang magamit ni Hati ang orihinal na kapangyarihan. Hindi ka pa nakapunta sa Open Heaven Realm, at hindi mo magagamit ang purong orihinal na kapangyarihan, natatakot akong magdusa ka ng malaking kawalan, paalala ni Ilya. Kung kaya mong lumaban, ayos lang, kung maghihirap ka, maghihirap ka. Kung wala kang pagkakataong manalo, hindi ka uupo dito ng matiwasay ngayon, di ba? Tumawa si Ji Hantian. Si Ilya at ang iba ay naningkit ang mga mata. Sa katunayan, bagamat naramdaman nila na si Hati ang dapat na mangguna sa larangan, si Ji Hantian ay hindi walang pagkakataon. Dahil ang 5-clawed Golden Dragon ni Ji Hantian ay tila may napakataas na antas ng paggising, at sa pagpapala ng chi ng dugo ng baliw na dragon, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay dapat na lubos na mapabuti. Bagaman hindi magagamit ang purong primal power, ito ay napakalapit. Sa sandaling sumiklab ang isang malaking santukan, ganap na makakatulong ang isang grupo ng Chaos Realm at Holy Realm ng espesyal na misyon. Hanggat si Hati ay hindi partikular na malakas na general ng demonyo, mayroon pa rin silang magandang pagkakataon. Sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe si Ryan. Namutla ang mukha niya, at mabilis siyang bumangon. Hindi maganda. May impormasyon mula sa nasanaang barkong pandigman ng Ice Wolves ay pumasok sa lunar orbit. Mayroong 12-dosenang maliliit na sasakyang pangkalawakan na bumilis mula sa mga barkong pandigma at paparating sa amin. Ayon sa bilis ng kanilang spaceship, inaasahang darating sa Earth ngayong gabi. Ano? Hindi pa ba tayo sumasagot sa request nila? Nagulat na sabi ni Li Tangshan. Walang plano ang Ice Wolves na hintayin ang sagot namin, plano nilang puwersahang magtayo ng teleportation formation sa Storm Valley. Tumayo si Baihan at same time na sinabi, dapat natin silang pigilan, o kapag dumating na ang hukbo ng demonyo, wala nang pagkakataon. Tapos na. Ang pagtatatag ng teleportation array ay kumakatawan sa pananakop ng isang teritoryo. Kung gusto mong bawiin ito, dapat kang magbayad ng malaking halaga, at katumbas ito ng pagdedeklara ng digmaan. Ito ay malinaw na hindi katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa Human Alliance. Mabilis na kalkulahin kung saan dadating ang mga demonyong iyon. Kailangan nating tipunin ang lahat ng mga elite at magmadaling mag-deploy. Ang Brank, pamilyang Shocklight, at ilang malalaking angkan at mga maharlikang pamilya ay nagsimulang magpakilos ng mga tao. Ang buong mundo ay malapit ng maghatid ng isang sakuna. Ang mga taong namamahala sa tatlong pangunahing rehiyon ng East China Alliance, West Federation,
at Tianjin Island ay natural na kailangang magsagawa ng iba't ibang mga paglilipat ng tauhan at gumawa ng ilang paghahanda bago ang digmaan. Sa kalsada sa Donghua City, mabilis na nagsimulang masikip ang daloy ng trapiko. Tatay, para sa iyo ang maliliit na tainga na ito. Sa kotse, ang pamilya ni Yefan ay pupunta sa Yule International Cultural Center para panuurin ang halimaw show competition sa gabi. Naglagay si Tuan Chuan ng headband na may halimaw na tainga sa ibabaw ng ulo ni Yefan. Biglang naglagay ng tenga ng hayop si Yefan, na agad namang nagpatawa sa mga babae sa kotse. Haha, Kuya Yefan, ang cute mo, magpa-picture tayo. Mabilis na kinuha ni Wu Yesho at Shilanyo ang kanilang mga telepono. Mukhang nanlumo si Yefan, ngunit hindi niya ito maalis sa kanyang anak. Hihi, maliit ang tenga ni tatay, gayon din si Tuan Tuan. Tumingin si Yefan kay Su Qingzhou, na kalmado at maangin sa tabi niya, asawa, bakit hindi mo ito isuot? Ibinigay ka ni Tuan Tuan, ngunit hindi ako. Medyo maasim ang tono ni Su Qingzhou, at lihim siyang nagalit, alam ng maliit na taksil na ito na mabait siya sa kanyang ama, at ang mga tainga na ito ay halatang angkop para sa damit ng inaanak. Miss, nagseselos ka ba? Hindi. Selos ka talaga. Actually, gusto mo talagang isuot to diba? Dapat ba kitang hayaan? I said no. Nakakainis ka ba? Galit na tinitigan ni Su Qingzhou ang lalaki. Ngumiti si Yefan at nagpanggap na tanga, hindi, wala talaga akong magawa. Hahalikan ng anak ko ang aking ama. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng isang anak na lalaki, at hihilingin ko sa iyo na makipaglaro at football kasama siya, huwag mag-alala. Sino ang nagsilang sa iyo ng isang anak na lalaki? Tamad akong mag-alala. Hinahalikan ka ng aking anak, hindi ako makapaghintay. Sa gabi, naliligo siya, nagbabasa ng mga kwentong bago matulog, at iniiwan ko ang lahat sa iyo. Nilinga ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana, masyadong tamad na bigyang pansin ang lalaki. Ang lahat ng mga batang babae sa kotse ay hindi makatawa, nakakatuwang makita ang mapangasar ng ngiti ni Yefan, at ang selos na hinaing ni Su Qingzhou. Sa wakas, sa pamamagitan ng masikip na mga kalye, ang kotse ay dumating sa labas ng Cultural Center venue. Bumaba si Yefan at ang iba pa sa sasakyan, ngunit biglang nalaman na may iba't ibang karatula na nakapaskil sa pasukan. Kinansela ang Monster Beast Show competition. Mangyaring pumunta sa pinakamalapit na pasilidad ng depensa para sa paglikas at tumanggap ng mga kaugnay na suplay ng pangunang lunas. Ano ang sitwasyon? Tapos na ang palabas. Natigilan ang lahat. Sumimangot si Su Qingzhou at tumingin kay Yefan. Anak, dahil ba sa demonyong iyon? Tanong ni Niewuyo. Inilabas din ng mga babae ang kanilang mga cellphone at naghanap ng balita. Nalaman ko sa isang sulyap na dahil talaga sa mga alien invaders kaya ang mga tao sa buong mundo ay hiniling na lumikas. Hindi katakataka na punong-puno ng mga rumaragasang tao ang kalsada ngayon, at naisip ko na panuurin ang pagtatanghal, paano ito magiging ganito? Bakit dumarating ang mga demonyo? Bakit kanselahin ang pagganap ng halimaw? Lalaban ba sila sa buong mundo? Saglit na nanlumo si Yefan, niyakap ang grupo, at ngumiti ng mapait, anak, mukhang hindi natin makikita ang pagtatanghal ngayon, bumalik tayo. Bar. Nang matapos siyang magsalita, napaluha si Tuan Chuan, at tumulo ang mga luha sa kanyang mabilog na pisngi. Bakit? 3 taon nang naghihintay si Tuan Chuan. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, ang mga maliliit na tainga ay napuputol na. Mayroon akong para ay pakitang magkasama sina Manto, Xiaozi at Tang Yuan. Bakit hindi sila nag-perform? Napakalungkot ni Tuan Chuan. Hindi ba sabi ni tatay na tiyak na dadalhin niya si Tuan Tuan, nagsinungaling si tatay kay Tuan Tuan. Ang chubby na babae ay may nakasulat na mga hinaing sa buong mukha. Nadurog ang puso ni Yefan, paano niya natitiis ang ganitong kaawa-awang hitsura? Mabilis siyang sumuyo at mahinang tinapik ang likod ng anak. Okay, baby wag ka muna umiyak, gagawa ng paraan si dad. Dapat hayaan kong makita ni Tuan Chuan ang performance ng halimaw, okay. Hindi maganda kung iiyak ka ulit. Bumantong hininga si Su Qingzhou sa tabi niya, gusto mo pa bang makialam? Yefan pagkaraan ng ilang sandali ng inis, nag-click siya sa kanyang dila, ano pa ba ang dapat kong gawin? Itong babaeng ito ay umiiyak ng malungkot, kaya mo ba? Hindi ko kayang tiisin ito bilang isang ama. Ang sakit talaga ng mga yan, bakit hindi ka lumaban sa demonyo? Bakit itigil ang halimaw show competition? Kalimutan mo na. Asawa, tulungan mo akong hawakan si Tuan Chuan, at haharapin ko ito. Kabanata 2705 Ice Wolf. Niyakap ni Su Qingzhou ang kanyang nabulunan at umiiyak na anak na babae. Pagtingin sa nakakaawang mukha ng maliit na lalaki, wala siyang magawa. Ikaw bata, maaari mong panuurin ang pagtatanghal sa loob ng ilang araw, ito ay talagang masuwain, tinapik ni Su Qingzhou ang maliit na puwitan ni Tuan Chuan. Nang marinig ito, lalong nalungkot si Tuan Chuan. Ngunit si Tuan Tuan ay matagal nang naghihintay. Sinabi ni nanay na sa loob ng 3 taon, si tatay ay magsasanay sa pagsasanay, at si Tuan Tuan ay magiging masunurin at hindi iistorbohin si tatay. Qingzhou,
Si Tuan-Tuan ay napakamasunurin, pagkatapos ng lahat, sila ay naghihintay. 3 taon na ang nakalipas, at normal lang na umiyak ang bata sa kanyang puso ng napakatagal, malungkot na sabi ni Niewuyo. Alam talaga ni Su Qingzhou na napakalungkot nito para kay Tuan-Chuan, at nang makitang umiiyak ang kanyang anak, nalungkot din siya. Kung alam ko lang na magiging ganito, mas mabuting huwag na lang hayaang manatili si Tuan-Chuan sa walang katapusang purgatorio, kaysa maghintay ng 3 taon. Mabigat ang pakiramdam ni Su Qingzhou nang maisip niya na maaaring may kinalaman si Ye Fan sa isang pagtatalo sa Diablo. Miss, huwag masyadong magsalita, at huwag magpatalo sa mga bata. I practice the exercises to make our family happy and live a good life. Kung maghintay si Tuan-Chuan ng 3 taon para sa pagtatanghal, hindi niya ito makikita. Nagpa-practice pa ako. What the hell? Inabot ni Ye Fan at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Okay, huwag kang mag-alala, papayagan ka ni tatay na manood ng palabas ngayong gabi. Saring muna, makipaglaro kay nanay, at kumain. Kumain ka na, okay. Ngumuso si Tuan-Chuan at nag-aalalang nagtanong, Tay, hindi ba masyadong delikado? Kung delikado, hindi panoorin ni Tuan-Chuan. Tiningnan ni Ye Fan ang pananabik sa mga mata ng maliit na lalaki. Nagpupumiglas, isang pagsabog ng init sa aking puso. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Dad. Bakit hindi ko harapin ang mga demonyong iyon, susunugan ko sila. Gusto talaga ni Xiao Ziner na lumaban pa, ngunit hindi siya masyadong interesado sa panonood ng palabas. Ate, huwag kang manggulo, ang mga demonyong iyon ay maaaring hindi mo kayang harapin, panghinaan ng loob ni Du Yuner. Maging tapat tayo, manatili tayo sa ring, pumunta at tingnan kung ano ang hitsura ng demonyo, nakangiting sabi ni Ning Zimo. Kinurot ni Ye Fan ang maliit na mukha ng kanyang anak, pagkatapos ay tinanggal ang animal ear headband sa kanyang ulo, inilagay ito sa ulo ni Su Qingzhou, at kumandat sa mag-ina. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, at ang buong pamilya ay mabilis na pumasok sa space ring. Tumalikod si Ye Fan at mabilis na nawala sa karamihan. Matatagpuan sa timog ng Donghua Alliance, isang resort beach. Sa kalangitan, 12-dosenang mala-meteor na bola ng apoy ang mabilis na bumagsak na may nagyayelong asul na apoy sa buntot. 12-dosenang maliliit na sasakyang pangkalawakan ng mukhang kakaiba ang hugis, at biglang bumulusok sa dagat, na nagdulot ng mga pagsabog ng parang kulog na alon ng tubig. Ang resort hotel ay nawala ng laman ng maaga, at ang mga sibilyan ay inilikas ng 12-dosenang milya. 10,000 mga sundalo ng Earth, nagmamaneho o nagdadala ng pinakabagong kagamitan sa pakikipaglaban, ay nasa dalampasigan at sa ibabaw ng karagatan, handang pumunta. Darating sila. Maghanda ka, huwag kang padalos-dalos. Sa beach, ipinagtapat ni Ilyes sa nakapalibot na mataas na antas ng Earth. Kailangan ba talagang maghanap ng napakaraming tao, kapag nagsimula na sila, mahihirapan silang mabuhay? Nag-aalala si Feng Buyo. Ito ang kanilang tungkulin bilang mga sundalo, at dapat silang tumayo sa oras na ito. Matigas na sabi ni Ryan. Bagaman ang posibilidad ng matagumpay na negosasyon ay hindi mataas, sa palagay ko kung hindi mo ito magagawa, subukang huwag gawin ito, bamantong hininga si Feng Buyo. Walang kabuluhan na sabihin ito ngayon, hintayin ang aming espesyal na sugo na makipag-ayos, at hintayin mo ang utos, sabi ni Bai Han. Naturally, isang grupo ng mga taga-lupa ay hindi pa nakakita ng hukbo ng demonyo, at lahat sila ay mukhang kinakabahan sa sandaling iyon. Si Jihan Tian ay nasa mabuting kalooban sa sandaling ito, hindi man lang inaantok, at nakatayo sa harap ng pamilya Shenlong na may hitsura ng pag-asa. Umaalingaw-ngaw ang simoy ng dagat. Sa napakaitim na antas ng dagat, hindi nagtagal at lumitaw ang isang figure. Matangkad, maikli, mataba at payat, ang mga anino ng iba't ibang hugis ay parang mga halimaw na umakyat mula sa Juyuan, at sa sandaling lumitaw ang mga ito, nagdadala sila ng hindi nakikitang presyon sa hukbo ng tao. Bumagsak ang temperatura, nagsimulang mag-freeze ang dagat, at pagkaraan ng ilang sandali, ang mga alon ay naging mga eskultura ng yelo. Woo! Gatlang M. Ang mga alulong ng lobo na tumagos sa kalangitan ay sumabog. Sa yelo, daan-daang demonyong nakasuot ng baluti at kapa ang lumapit sa dalampasigan. Marami sa mga demonyo sa kanila ay nakasakay sa malalaking demonyong lobo na may yelong asul na katawan at iskarlata na mga mata. Ang mga demonyong lobo na naglalabas ng malamig na hangin sa kanilang buong katawan ay maihahambing sa laki sa mga elepante sa Earth. Nang makita ang mga higanteng ice wolf beast na ito, at naramdaman ang pressure ng daan-daang pressure, isang grupo ng mga tao na may mataas na antas ng cultivation sa pinangyarihan ay naging abo na. Hindi banggitin ng anupaman, may mga 50 tao sa itaas ng purong banal na kaharian, na ilang beses na ang bilang sa panig ng tao. Ang unang ilang mga demonyo ay hindi mas mababa sa ilang mga miyembro ng espesyal na sugo, at sila ay malinaw na ang lahat ng mga demonyo master sa Chaos Realm. At dapat mong malaman na kahit na may daan-daang mga demonyo sa likod, marami sa kanila ay ipinanganak na may purong primordial power dahil sa kanilang mga talento. Sa ganitong paraan, kahit nasugpuin ang cultivation base, maaari silang magdulot ng malaking banta sa mga monghe ng tao. Sa sandaling magkita sila, naramdaman na ng panig ng tao na wala ng pag-asa. Damn! Napakarami dito.
Mukhang ang grupo ng Ice Wolf ay tiyak na mananalo sa lupa. Nandito na lahat ang mga Ice Wolf Knights. Nabalitaan ko na ang mga Ice Wolf na ito ang pinakamagaling sa mga mababang antas ng demonyo. Bilang karagdagan sa kawalan ng katalinuhan, ang lakas ng pakikipaglaban ay maihahambing sa ilang middle level na mga demonyo. Ang totem ng Snake of Eden ay karaniwang nakaprint sa kanilang armor at capes, na nagpapahiwatig na ito talaga ang elite na hukbo ng demonyo ng Ilaris. Tito Bayhan, Miss Ilya, sa tingin ko ay mas mabuting bitawan na ang lupa. Napakaraming demonyong Panginoon sa kabila. Kahit na dumating ang mga reinforcements, maaaring hindi nila mapanalunan ang gayong all-out na elite na hukbo ng demonyo. Nag-aalala si Feng Buyo sa kalsada. Huwag kang magsalita ng kahit ano. Huwag magsabi ng mga katangahang bagay. Kung tayo ay sumuko dito, ibibigay natin ang buhay ng buong sangkatauhan sa Diablo. Lahat tayo ay magiging mga alipin ng Diablo, at kahit na mabuhay tayo, hindi magkakaroon ng liwanag ng araw. Inilibot ni Bayhan ang kanyang mga mata. At least hindi mo kailangang patayin ng mga demonyo. Nag-aalalang sabi ni Feng Buyo. Tumahimik ka. Malamig na sinabi ni Ilya, Feng Buyo, kung hindi dahil sa iyong tiyuhin na si Yeshupei at sa ilang mga teknisyan na naging mananampalataya ng demonyo, hindi tayo magiging pasibo. Ang mga tao sa lupa ay gustong maging demonyo. Hindi ikaw ang may huling say. Tanungin mo kami at ang mga tao sa lupa kung payag sila o hindi. Nawalan ng masabi si Feng Buyo, at hindi niya maiwasang tumingin sa iba pang matataas na tao sa buong mundo. Ang mga tao ng angkan at ang aristokratikong pamilya ay napuno ng pangamba at takot, ngunit karamihan sa kanila ay ayaw. Gusto mo bang isuko nila ang lahat sa mga demonyo at maging alipin mula sa mga nakatataas? Paano sila payag? Sa oras na ito, sa panig ng demonyo, ang isang demonyong wizard na namuno sa hukbo ay nasuspine sa hangin, at sa pamamagitan ng paraan ng paghahatid ng tunog, isang string ng impormasyon ang direktang nakintal sa isipan ng lahat. Ang pangalan ko ay Bezos, kabilang ako sa Angry Demon Throne, ang Ice Wolf Regiment ng Demonic Wolf Knights, at ako ang unang katulong ng General Hati. Dugo pulang mata ay kumislap ng masamang liwanag. Ang mundong ito ay sasakupan ng ating Ice Wolves, at ito ay mapapabilang sa kaharian na pinamumunuan ng Angry Demon King. Sa harap ng mga maharlikang demonyo, ikaw at iba pang mga tao, hindi ka ba lumuhad at sumuko? Kumalat ang shockwave mula kay Bezos. Sa dalampasigan, ang malaking bilang ng mga tao na hindi sapat ang pagtatanim ay direktang natakot, nahulog sa lupa, at naiihipa sa kanilang pantalon. Kabanata 2706 na Santukan. May mga tawanan mula sa mga demonyo, na parabang naglalaro sila ng mga unggoy, tinutokso ang mga hayop na mas mahina kaysa sa kanilang sarili. Nararamdaman ang ganitong uri ng mapanlinlang na pangungutya at pang-aalipusta, maraming kapangyarihan ng tao sa mundo ang may hindi pa nagagawang pagtutol sa kanilang mga puso. Hindi pa ako nakakita ng demonyo, at hindi ako ganito. Gayunpaman, sila ay talagang nalinlang ng Diablo ng personal. Bilang isang tao na palaging inaangkin na isang mataas na antas ng hayop, ito ay naging isang mababang antas na species, at lahat sila ay ayaw. Sa mga buto, bilang dugo ng tao, nagsimula itong kumulo. Bakit? Para maliitin ng mga pangit na halimaw na ito. Anak, narinig mo ba? Nakita mo ba? Sa tingin mo, kung makikipagtulungan ka sa kanila, pakikitunguhan ka ng mabuti. Sa mata ng mga demonyo, tayong mga tao ay hindi mas mababa sa ilang mababang antas ng mga demonyo, at tayo ay mas mababa sa ilang walang utak na halimaw. Walang ganap na lakas, kung walang lakas bilang suporta, hindi tayo sineseryoso ng Diablo. Maaaring mabuhay ang mga tao sa eroplano ng Taishe, hindi sa pamamagitan ng kompromiso, kundi sa pamamagitan ng paglaban. Ngumisi si Bayhan, at may bakas na ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Feng Buyo ay nagpakita ng pagkagulat at pagmuni-muni, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang lupa ay hindi teritoryo ng demonyo, at hindi ka pa nakagawa ng teleportation array dito. Ito ang lugar kung saan unang dumating ang aming Clan Alliance at Arcane Divine Realm. Kung sa pilitan kang makikipagkompetensya, kalaban ka ng ating Human Alliance. Humakbang si Ilya, mapagpakumbaba niyang sabi. Ang Human Mage ng Arcane Domain, limitado ang pasensya ni General Hati, hindi ka karapat-dapat na makipag-ayos sa aming grupo ng Ice Wolf. Kung hindi ka susuko, hindi bale, tuluyan na nating paksay ng mga rebelding tao sa mundong ito. Ngumisi si Bezos. Bago pa matapos magsalita si Bezos, isang grupo ng mga demonyo ang hindi na makapaghintay na palayain ang pamimilit ng kanilang iba't ibang kaharian. Biglang, ang makapal na itim na yelo sa dagat ay nagsimulang magbasag pulgada bawat pulgada, at sumabog ang mga bagyo ng yelo. Isang madilim na primal power ang nananatili sa mga demonyo, at ginawa rin ito ang mga taong mandirigma na kumugkob sa kanila, na nadurog ang puso. Path. Ang ilang mga mandirigma ng tao ay hindi makayanan ang pamimilit ng gayong primitive na kapangyarihan, at wala silang oras para umatake, at samuka sila ng dugo at namatay. Isa-isang nahulog ang mga sundalo sa dilim. Mayroon ding mga natatakot na manatili, at tumakas. Ang nakakatakot na anino ng kamatayan ay bumalot sa 12-12 milya sa paligid.
Haha, ang mga tao ay isang waste race na nagpapakain lang sa mga hellhound sa barko, at nangangahas silang maging kaaway ng ating Ice Wolves. Ilang mga kabalyero ng Ice Wolf Regiment, kasama ang demonyong lobo sa ilalim ng upuan, ay sabik na subukan, na nagpaplanong tumakbo at pumatay. Hindi nagmamadaling tumingin si Bezos sa panig ng tao. Kung mayroon ka pang kaunting katinuan, dapat kang lumuhad ngayon at ailay ang iyong katapatan sa dakilang Demon Lord Ailaris. Ang pagiging mananampalataya ng kanyang kataas-taasang Ailaries ay ang iyong mababang antas na mga tao, ang pinakadakilang kaluwalhatian. Shit! Hindi na nakayanan ni Bai Han, nanguna siya, at ang mga pagsabog ng kulay dugong kidlat ay sumabog sa buong katawan niya. Sa tingin mo lahat tayo ay mga traidor na may sakit na pag-iisip. Ang tunay na dugo ng angkan ay hindi yuyuko sa iyong mga demonyo. Kung mayroon kang mabait, lampasan mo ang katawan ng iyong lolo. Ilang iba pang miyembro ng espesyal na misyon ang nagngangalit din ng kanilang mga ngipin. Para, tumayo ka at umalis ka. Hinawakan ni Ilya ang isang tungkod, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga kristal na yelo. Ice spells, hindi lang kayo ang mga Ice Wolves na makakagamit nito. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Ilya ang kanyang mga tauhan patungo sa ibabaw ng yelo, at nakita niya ang libu-libong mga tinek ng yelo na biglang tumusok sa ilalim ng ibabaw ng yelo. Binaligtad ng panig ng Diablo ang Diablo, bagamat hindi sapat ang mga tinek ng yelo para patayin sila, talagang pinagkaguluhan sila nito. Nang makitang nabugbog ang demonyo, tumawa ang Human Alliance, at sa wakas ay nagpakawala ng masamang hininga. Haha! Biglang tumawa ng masama si Bezos. Ang pinakaayaw ko sa inyong mga tao ay kailangan ninyong maghintay hanggang sa may mamatay bago kayo maging masunurin. Hindi ito kasing ganda ng mga halimaw na iyon. Kapag nakakita ka marangal na demonyo, likas mong alam ang pagkakaiba, at sumuko ka ng masunurin, o tumakas gamit ang iyong buntot. Di tulad mo, kailangan mong sayangin ang oras namin, pero hindi mo mababago ang resulta. Bezos. Sabi, at winagaway ang kanyang braso, Ice Wolf Knight, patayin. Umaalungol ang lobo, isang dosenang naglalakihang lobo ng yelo, na hinimok ng demonyong kabalyero, nagsimulang tumakbo patungo sa dalampasigan. Ang mga demonyong kabalyero ay nagwagayway ng iba't ibang sandata tulad ng mga scimitars at sibat sa kanilang mga kamay, at ang dalawang demonyong kapangyarihan ng kadiliman at asul na yelo ay nagdala ng daloy ng malamig na liwanag ni Dawson. Muling kinawean ni Ilya ang kanyang mga tauhan, na nagbabalak na harangin ang mga lobong ito ng mga iceberg. Gayunpaman, ang isang espiritual na pag-atake, tulad ng isang hindi nakikitang skeleton claws, ay nakaunat patungo sa Ilya mula sa kawalan. Ako ang kalaban mo, Mage. Hindi maganda. Napagtanto ni Ilya na ito ay hindi maganda, ang kanyang mental na kapangyarihan ay ganap na aktibo, at isang amethyst necklace magic weapon sa kanyang dibdib ay kumikislap ng ripples, na nagpapataas ng kanyang mental power. Isang snowflake-like ice crystal shield ang nabuo sa harap ni Ilya, na humaharang sa skeleton hand. Mabilis na kinuha ni Ilya ang force crystal at gumawa ng magaspang na inspection, dumilim ang kanyang mukha. Ang mga demonyong ito ay may average na humigit kumulang 5,000 hanggang 8,000 force point. Malapit na sila sa mga general ng demonyo. Mag-ingat kayong lahat. Sumigaw siya, ngunit medyo huli na, dahil nakasama na ni Bai Han at ng iba pa ang mga Ice Wolves na iyon. Ang mga kabalyero ay sama-samang nag-aagawan. Ang maswerte lang sa ngayon ay takot din ang mga demonyo na aksidenteng saktan ang isa't isa, kaya't hindi nila kayang sugpuin ang buong hukbo. Gayunpaman, malinaw na ang karamihan sa mga monghe sa beach, lalo na ang mga nasa Earth, ay hindi sapat upang magdulot ng banta sa mga demonyo. Miss Ilya, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Ryan na namumutla ang mukha. Makinig sa aking senadoryas, kung talagang hindi ito gumana, gamitin mo lang iyan. Binigyan ni Ilya ng matalim na tingin si Ryan at ang iba pa. Natigilan ang mga matataas na echelon ng mundo. Ang pinag-uusapan ni Ilya ay ang pinaka-cutting edge na mapanirang super killing na sandata sa Earth, ang supernova na nilikha ng mga siyentipiko sa Tianjin Island. Isa itong sandata na ginawa upang gayahin ang pagsabog ng isang bituin at orihinal na idinisenyo upang lipulin ang mga asteroid na tumama sa Earth. Kung matalo ka sa larangang ito, tinatayang mayayanig ang buong mundo, hindi maiiwasan ang mga tsunami at pagbabago ng klima. Gayunpaman, ito rin ang tanging paraan upang mapahamak kasama ng mga demonyo. Wala nang oras si Ilya para magsabi pa, na inatake na siya ni Bezos, at lumipad na lang siya para harapin ito. Mahirap para sa isang pangkat ng high-level na Earth na kumonekta, at mabilis lang silang makaka-address. Si Li Tongshan ay puno ng ayaw at gustong umakyat upang tumulong, ngunit nang malaman niya na ang kanyang lakas, ang pag-akyat ay isang hadlang lamang. Mahigpit na hinawakan ni Chang Haotian ang kamay ng kanyang asawang si Lu Rongxian, at naghanda na ang batang mag-asawa para sa pinakamasama sa sandaling ito. Sa pamumuno ni Bai Han at Feng Buyo, ang mga espesyal na sugo ng ilang mga angkan ay nakipaglaban sa mga demonyo ng Ice Wolves. Hayop na kulog. Puting Emperador Guanglei. Crazy Dragon Blood Chi. Scarlet Gold Dragon King Spear. Phoenix Burns Blood. Ang Thunderbolt, Longyan, Fengyan at Xuanbing ay patuloy na nabangga sa kapangyarihan ng mga demonyo sa larangan ng digmaan.
Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at maging ang paglilinang ng mga kabalyero ng demonyo ay talagang hindi mas mataas kaysa sa mga master ng clan. Gayunpaman, ang Diablo ay gumagamit ng purong primitive na kapangyarihan, na ginagawang si Bayhan at ang iba pa ay walang mga kasanayan, ngunit palagi nilang nararamdaman na sila ay Dahado. Kumbaga, halatang may mas magaling siyang pakulo at mas malakas, pero wala siyang choice kundi magsuot ng bronze armor at bronze swords, habang ang kalaban ay bakal na armor at steel swords. Ang ganitong uri ng inis ay din ang agwat ng lahi, na nakakainis sa grupo ng angkan, ngunit walang paraan. Bilang karagdagan, ang mga Ice Wolf Knight na ito ay hindi lamang mga baguhan, naranasan din sila sa daan-daang labanan, nagtutulungan sa sprinting, nagtutulungan sa pag-atake, at nagdudulot ng maraming pinsala kay Bayhan at sa iba sa maikling panahon. Ang sitwasyon ng labanan ay nasa panganib, at mayroong ilang mga mage mula sa Arcane Domain tulad ng Ilia. Sa pagharap sa ilang demonyong wizard na pinamumunuan ni Bezos, dumanas sila ng mas malinaw na pagkatalo sa mga tuntunin ng hilaw na kapangyarihan. Ang orihinal na halaga ng puwersa ay 2 o 3,000 iba kaysa sa paghahambing. Kung hindi ito pinalakas ng mga magic item ng espiritual na antas, kahit na ang mental shockwave ay mahirap labanan. Oras na para matapos. Malinaw na hindi interesado si Bezos na makipaglaro sa mga mababang antas na kalaban na ito. Anino ng paghuhukom. Ang mga mata nito ay kumikinang na may dugong pulang ilaw, at isang malaking multo ang pinakawalan sa katawan nito, na parang naging isang malaking demonyo. Nagkaroon ng bitik sa amethyst sa dibdib ni Ilia, at hindi niya kinaya ang biglang pagsabog ng mental power. Ang mga bisig ng malaking multo ay kumalat, tulad ng isang malaking itim na kurtina, na nakatikip kay Ilia at sa iba pa. Naramdaman ng malakas na makulimlim na hangin at lakas ng pag-iisip, malinaw na nakita ni Ilia na higit sa 9,000 halaga ang lumitaw sa force crystal na dala niya. Ang salamangkero na ito, si Bezos, ay napakalapit sa mahiwagang general. Tapos na. Tapos na. Pakiramdam ni Ilia ay wala siyang magawa, ngunit biglang naisip, bakit tila may nawawalang mahalagang tao. Biglaan. Isang dagandong ng dragon. Isang pulang gintong apoy ng dragon ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Hindi alam ni Jihan Tian kung saan siya nanggaling, naging isang kumikinang na dragon flame fireball at pumasok sa battle formation. Isang kamao ng dragon ang tumama sa malaking anino, at ang anino ng paghatol ay nabasag. Ang orihinal na puwersa ay nagkakahalaga ng 9,003. Natigilan si Ilia, itong si Jihan Tian, gaya ng inaasahan, ay nasa ilalim ng lupa noon, malayo sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas. Kabanata 2707. Ang biglaang pagsulpot ng Shenlong Master ay nagulat din sa isang grupo ng mga demonyo, na nagdulot ng bahagyang kaguluhan. Bakit ngayon ka lang nag-shoot? Tanong ni Bayhan. Si Jihan Tian ay natatakpan ng apoy ng dragon. Ngayon ko lang naisip ang Shenlong 9 transformations, na ibinigay ng batang hindi nagsasalita, at naantala ito ng ilang sandali. Marami sa mga pahina ng Shenlong 9 transformations na natitira sa mundo ay nawawala pagkatapos ng 5 Clawed Golden Dragon. Nakuha ni Jihan Tian ang kumpletong Divine Dragon 9 transformations mula kay Feng Buyo, ngunit wala siyang oras upang intindihin ito, kaya maaari lamang niyang patalasin ang kanyang sibat. Isang grupo ng mga tao ang nawalan ng galit, kaya wala silang masabi tungkol kay Jihan Tian. Ang mga tao ay talagang nagtatrabaho sa likod ng mga saradong pinto, ng mag-isa, na itinataas ang kanilang dugo sa great perfection ng 5 Clawed Golden Dragon. Wala pang isang araw ngayon, ito ay talagang sapat na upang maunawaan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng 5 Clawed Golden Dragon. Ang ilang mga ipinanganak sa kamay, natatakot akong masaktan ka ng hindi sinasadya, at nakikita kong namamatay ka, kailangan kong subukan ito. Habang nagsasalita si Jihan Tian, tinutukan na niya si Bezos. Hindi mo ako kalaban, tawagin mo ang iyong ulo. Ang mga pulang mata sa ilalim ng balabal ni Bezos ay kumikislap, at nagpakawala siya ng nakakatakot na tawa na dinudurog ng mga gears. Interesting, akala ko boring slaughter lang, pero ayokong magkaroon ng disenteng kalaban. Kung ganoon nga, hahayaan kitang makita ang agwat sa pagitan ng mga demonyo at kayong mga tao. Sabi ni Bezos bago siya matapos magsalita. Biglang gumalaw ang figure, at higit sa 100 magkakahawig na gray robe figure ang lumitaw sa hangin. Ang bawat figure ay naglalabas ng parehong hininga at pamimilit, at mahirap na makilala ang totoo sa mali. Sa isang iglap, napalibutan lahat ang isang grupo ng mga tao mula sa espesyal na misyon at si Jihan Tian. Bahagyang sumimangot si Jihan Tian, tumalon, at nagpaputok ng apoy. Ang backhand ay isa pang pulang gintong Dragon King Spear, at ang mga paggalaw ay ginagawa ng sabay-sabay. Direktang natalo ng marahas na apoy ng dragon ang ilang multo, at ang spell ng demonyo na ilalabas na ni Bezos ay agad na naputol. Ang eksenang ito ay nagulat sa isang grupo ng mga clan masters. Talagang pinanood niya ang follow-up na paraan ng 9 transformations of the dragon ngayon. Hindi makapaniwala si Bayhan. Ang ninuno na ito na si Jihan Tian ay isang tunay na henyo, sabi ni Feng Buyo ng may katiyakan. Kilala rin bilang isang henyo, nahihiya si Feng Buyo.
Kung si Jihan Tian ay lumaki sa loob ng alyansa ng angkan sa simula pa lang, sa loob ng 100,000 taon, hindi ko alam kung anong uri ng malalim na kaharian ang maaabot niya. Mag-ingat ka. Hindi pa tapos. Nalaman ni Ilya na may mali at sumigaw ng malakas. Nang hindi na hinintay na mag-react ang lahat, biglang na-condense ni Bezos ang nagkalat na multo. Hindi inaasahan ni Jihan Tian na hindi niya nabasag ang pakulo ng kalaban. Gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang paggamit ng Dragon Fist sa pag-atake, ngunit huli na ang lahat. Sigaw ng Magic Abyss. Dose-dose ng mga multo ng mga wizard ang sabay-sabay na kumikislap na may mga pulang mata, at mula sa ilalim ng balabal, isang baluktot, parang bangkay na ulo ang lumitaw. Ang mga mabangis na ulong ito ay bamuka ang kanilang mga dagwang bibig at umungal sa grupo ng mga taong monghe sa eksena. Gitling! Ang soundwave shockwave na nabuo ng orihinal na kapangyarihan ay ginawang purgatorio ang buong lugar. Ilang monghe at salamangkero ang direktang dumyugo mula sa kanilang 7 butas, at ang sakit ay hindi matiis. Sa kabaligtaran, ang mga Ice Wolf Knight na iyon ay hindi naaapektuhan ng mga soundwave na ito, at sila ay humahampas at pumapatay ng mga tao kapag sinamantala nila ang sitwasyon. Sa isang sandali lamang ng pagsisikap, 3 espesyal na sugo ang pinutol-putol. Ibinuko ng Ice Wolf ang malaking bibig nito at direktang nilamon ang mga taong ito. Nang makitang kinakain na ang kanilang mga kasama, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makabawi. Si Baihan, Ilya at ang iba ay mapatla at malungkot. Kahit sa dalampasigan, ang mga matataas na tao na nakamasid sa malayo ay naninigas na at nasusuka. Ito ang tunay na larangan ng digmaan ng eroplanong Taishi, at ang kakayahan ng magsasaka na ibalik, pagalingin, at iba pa. Ay talagang walang silbi. Sa sandaling nasa isang dehado, kahit na ang isa ay mapurol o nasugatan, maaari niyang harapin ang kapalaran na, kinain. Muling hugis ng katawan. Panaginip lang yan ng tanga. Ang nakakaawa pa ay pati ang kanilang mga primordial spirit ay tuluyang nadurog sa impact ng sound waves. Sa mata ng Diablo, ang pagpatay sa isang tao ay natural na gaya ng gutom na tigre o ligaw na lobo na lumulunok ng kuneho. Predation, ito. Nang makita ang isang grupo ng mga Ice Wolf Knight na sumisigaw ng marahas, at malapit nang mag-sprint patungo sa natitirang grupo, humakbang si Baihan. 5 kulong na banayad na kulungan. Pinalo ni Baihan gamit ang isang palad, at ilang kulog ay naging mga sinag ng liwanag, sunod-sunod na pinakawalan ng mahinang kulog ng White Emperor, na nakakasilaw. Ang Ice Wolf ay panandaliang natakot at hinaranggan sa labas. Napakita ang White Emperor, ang walang katapusang kulog na kamao. Nakita ni Baihan ang pagkakataon mula sa magaan na bilangguan at bumaril ng kulog at magaan na kamao ng sunod-sunod patungo sa demonyong kabalyero sa isang Ice Wolf. Dahil sa lakas ng pagsabog, nahulog ang demonyong kabalyero mula sa lobo ng yelo. Devil, kunin mo ang iyong buhay. Hawak ni Baihan ang isang kidlat na sibat at tutusukan na sana ang ulo ng Diablo sa isang putok. Ngunit sa sandaling lumipad siya, hinampos ito ng Ice Wolf, kinagat ang buong braso niya. Sumigaw si Baihan, itinapon ang buong tao, tumalsik ang dugo. Aray! Nilunok ng Ice Wolf ang braso niya at napasigaw sa langit. Pagkahayop. Ang iba pang dosenang mga higanting lobo ng yelo na naruroon ay napaungol din kasama nila, na tila natatawa sa labis na pag-abot ng mga tao. Haha! Mga katawa-tawang tao, sa tingin mo ba ay palamuti lang ang Ice Wolf ng Ice Wolf Knights? Ang bawat Devil Wolf sa Devil Wolf Knights ay maingat na pinili ni Lord Finis, at may level ng middle level na demonyo. Ang bawat Ice Wolf dito ay mas mahalaga kaysa sa mga kabalyero sa kanila, huwag magkamali. Sabay-sabay na tumawa sa hangin ang 12-12 ng mga figure ni Bezos. Mabilis na pinatigil ni Baihan ang pagdurugo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang demonyong kabalyero ay gumawa ng isang maling alarma, tumalon muli sa Ice Wolf, iwinagayway ang kanyang mahabang nagkondensasyon ng isang grupo ng kapangyarihan ng demonyo, kumaway patungo sa 5 kulungan ng kulog, at direktang binasag ang magaan na bilangguan. Ang Demon Abyss ay muling sumigaw, at ang mga monghe ng tao ay paulit-ulit na nahulog sa hindi mabata na sakit. Para sa susunod na sprint ng Ice Wolf Knight, nakaramdam na sila ng kawalan ng lakas na lumaban. Sa sandaling ito, 12-12 ng bowl ang kidlat ang biglang kumislap sa kalangitan. Longbang Tiansheng. Itinaas ni Feng Buyo ang kanyang ulo sa pagkamangha matapos mapagtanto kung ano iyon. Ang lahat ay may namumuong ulo sa sandaling ito, at ang 7 butas ay dumudugo, ngunit si Jihan Tian ay tila hindi naapektuhan sa anumang paraan. Ang pangunahing punto ay ang Dragon Blast Star ay kabilang sa kidlat na kasanayan na mas mahirap na master sa kaharian ng 5-clawed Golden Dragon. Mabilis ba itong napagtanto ni Jihan Tian? Ang mga Thunderball ay naglabas ng mga kulog na sumabog sa dosenang mga figure ni Bezos, pati na rin sa mga katawan ng mga Ice Wolf Knight na iyon. Halos nakalimutan ko. Nakakaakit din ako ng kulog ngayon. Si Jihan Tian ay pinaalalahanan din ni Baihan, at pagkatapos ay naalala niya na ang Shenlong 9 transformations ay may ganoong trick. After a little try, parang hindi naman mahirap. Ang multo ng Bezos ay sa wakas ay nagkalat, at ang hiyawan ng Demon Abyss ay walang silbi.
Isang grupo ng mga Ice Wolf Knight ang muling hinadlangan, at sinamantala ng mga monghe ng tao ang pagkakataon at naglunsad ng counterattack. Darating din ako. Dragon Blast Star. Nakita ni Feng Buyo na maganda ang epekto ng kidlat, at biglang naisip ang relasyon sa pagitan ng Light Being. Dali-dali niyang tinawag ang kulog at kidlat, at muling bumagsak ang isang kulog na kulog. Kahit na ang kapangyarihan ay mas mahina kaysa sa kulog at kidlat ni Jihan Tian, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa nakaraang apoy ng dragon. Lolo, isa lang ang kamay ko, at mapapatay ko kayong mga bastard. Namumula ang mga mata ni Bai Han, na wala ang kanyang kanang kamay, at simpleng may hawak na talim ng kidlat sa kanyang kaliwang kamay. Ang kapangyarihan ng White Emperor, ang puting liwanag para sirain ang kasamaan. Isang arrow ang sumugod palabas, na dumaan sa katawan ng isang Ice Wolf at isang Demon Knight. Ang nakasisilaw na puting on, na may itim na linya ng dugo. Kabanata 2708 nagmamalaki. Nakita ko na ang ulo ng lobo ng yelo ay pinutol, at ang malaking katawan ng Diablo ay naging isang tumpok ng yelo. At matapos mabasag ang sandata ng demonyo, nagpumiglas din itong maging makapal na itim na usok at kumalat. Nagulat ang mga taong monghe sa pinangyarihan. Pinatay. Bagamat isang kabalyero at isang lobo ng demonyo ang napatay, napatunayan na kaya nilang pumatay ng mga demonyo pagkatapos ng lahat. Haha, nakita mo ba? Ang kapangyarihan ng White Tiger Clan's White Emperor. Kayo ang gang ng masasamang demonyo na pumatay sa inyo. Tinuro ni Bai Han si Bezo sa langit, mayabang. Ang mga monghe sa eksena at lahat ng tao sa dalampasigan ay nakadama ng kislap ng pag-asa at nagalak. Hindi ba't grupo lang ng mga Ice Wolves? Ano ang napakahusay? May dapat ipaglaban, at hinding-hindi susuko ang aming angkan. Ilang miyembro ng espesyal na sugo ay dinala din na may dugo at umuungal na may nagniningas na mga mata. May bakas ng nostalgia si Jihan Tian sa kanyang mga mata, na parabang naalala niya ang isang eksena noong 100,000 taon na ang nakalilipas. Sa pagtingin sa kaguluhan ng mga tao, tiningnan niya ang baluti sa kalangitan, at ang bangkay ng lobo ay parang isang eskultura ng yelo. Nanginginig ang balabal ni Bezos. Bezos, kung mamamatay ang isa pang Ice Wolf, mananatili ka sa Earth magpakailanman. Isang malamig at dominanteng boses ang pumasok sa isip ni Bezos. Takot na takot si Bezos kaya't mabilis siyang tumugon, General Hati. Pakisuyo. Nangangako akong hindi ko na sila bibigyan pa ng pagkakataon. Galit na galit si Bezos na gusto lang niyang pag-alitan ng mga tao. Ang bilang ng mga monghe ng tao sa Chaos Realm ay napakahiwalay pa rin, ito ay isang tagumpay lamang ng pagdurog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang clan ay gumawa ng napakatigas na buto, at nasira din nila ang isang mahalagang Ice Wolf Knight. Kung hindi niya ito pinansin, si Bai Han ay hindi magiging kalaban ng Ice Wolf Knight. Dahil lang kina Jihan Tian at Feng Wuyo, ginulo ng dalawang dragon at bituin ang order ng kabalyero. Isa lang ang pagkakataon na magtagumpay ka minsan, at mayroon kang katawa-tawang mukha ng tagumpay. Itigil ang pagbibiro. Orihinal, kayong mga tao, at ang mga tao sa beach, mayroon pa ring kaunting pagkakataon na maging tapat sa hari ng puot. Ngunit ngayon, ganap mong pinutol ang iyong buhay. Kailangang mamatay kayong lahat. Kailangang mamatay kayong lahat. Kumaway si Bezos, Ice Wolf Knights. Retreat. Isang grupo ng mga demonyong kabalyero ang nagsimulang umatras, na bumubuo ng kalahating bilog. Hindi pa rin alam ng mga tao kung ano ang nangyayari, ngunit nakabukas ang mga braso ni Bezos, at nakakalap na siya ng isang malaking madilim na bola ng kapangyarihan ng demonyo. Mga Ice Wolves. Cloth Killing Array. Direktang nagbigay ng mga tagubilin si Bezos sa daan-daang tropa ng demonyo, ngunit natural na walang kamalayan ang mga tao. Isang grupo lang ng mga demonyo ang nakita ko, sunod-sunod na itinataas ang kanilang mga sandata at kalasag, na nag-iipon ng mga kapangyarihan ng demonyo. Ang hindi mabilang na mga primordial na kapangyarihan ay nagsimulang magtagpo sa harap ng mga demonyo. Nagsimulang kumalat ang mga itim na sinag, at pagkatapos ay nabuo ang isang masikip na itim na network. Ito ba ay isang kalasag ng enerhiya? Ang hukbo ng demonyo ay bumubuo ng isang malaking kalasag ng enerhiya. Para saan ito? Hindi maganda. Ito ang hanay ng pagpatay na ginagamit ng hukbo ng demonyo. Ito ay isang kalasag, na ginagamit upang ipakita ang mga pag-atake at pagpapakawalan ng mga pag-atake. Pag-atake. Pagdating ng panahon, ang kapangyarihan ng Diablo ay ilalabas sa isang direksyon. Sa oras na iyon, libu-libong mga palaso ang ipapaputok, at hindi natin ito maiiwasan. Ito ay mga purong primitive na kapangyarihan, at hindi natin sila kayang tiisin. Kabilang sa mga espesyal na sugo, alam ng ilang tao ang tungkol sa Diablo. Sa wakas ay nakilala ito ng mga miyembro ng impormasyon. Maghiwa-hiwalay ng aksyon. Pumasok sa hukbo ng demonyo, para hindi mailabas ang kanilang pamatay na porma sayon. Tama. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa mga demonyo hindi sila makakaatake ng magkasama, at may pagkakataon tayong mabuhay. Ang lahat ay nakikipaglaban na at hindi natatakot sa kamatayan. Anyway, mamamatay sila ng paalang at patayo. Kahit na pumasok ang tupa sa yungib ng tigre. Mas mabuti pa kaysa sa umupo at maghintay. Ngumisi si Bai Han, lahat, ingatan mo ang iyong sarili.
Nang walang sabi-sabi, si Baihan ang unang humarap sa hukbo ng demonyo sa gilid, sumugod. Ilye, Fengbuyo at iba pang mga tao ay hindi na maghihintay ngayon, dahil ilang sandali pa, maaari silang mapatay sa isang iglap. Bilang resulta, lumitaw ang isang eksena na nagpasindik sa mga demonyo ng Ice Wolf Group. Ang grupong ito ng mga tao, sa halip na umatras, ay sumugod patungo sa loob ng kanilang hukbo. Dam! Healing Array. I activate. Nagmamadali si Bezos, dahil masyadong malapit ang distansya, kaya hindi na nagkaroon ng oras ang Diablo para tuluyang mabuo ang Killing Array. At nagkataon na ang grupong ito ng mga monghe ay hindi mahina, at ang kanilang bilis ay sapat na mabilis, at nakalapit na sila sa lugar kung saan ang mga demonyo ay hindi nang ahas na umatake. Bagaman likas na magaling ang mga demonyo sa paggamit ng primitive na kapangyarihan, hindi ito nangangahulugan na hindi sila natatakot sa kanilang sarili. Para sa mga demonyo, ang primal power ay isang bala sa mata ng mga ordinaryong tao. Bata pa lang ako gumagamit na ako nito, pero hindi ako nag-iingat, pati ako papatayin ng bala. Kaya naman, nang makita ng hukbo ng demonyo na ang mga tao ay nasa harapan na nila, kinailangan nilang magpigil at bawiin ang namumuong kapangyarihan ng demonyo ng sunod-sunod. Hayaan si Bezos na magutos doon, ngunit ang Ice Wolves ay ayaw magpakamatay. Si Bezos ay may isang masa ng madilim na enerhiya na orihinal na nilayo na ihagi sa kalasag at direktang sumasalamin, na nagdulot ng malawakang pagpatay. Pero hindi ko inaasahan na hindi mabubuo ang kalasag. Sa sandaling ito, maaari ko lamang mawala ang enerhiya. Si Baihan at ang iba pa ay pumasok sa hukbo ng demonyo, syempre, hindi ito ligtas. Sa kabaligtaran, ang 100 o 20 tao na pumapasok sa hukbo ng demonyo ay parang paghampas ng bato ng itlog. Halos bawat magsasaka ng tao ay napapaligiran ng 12-dosenang mga demonyo, naghihintay ng pagkakataon at patuloy na kumukubkob. Sa loob lamang ng 10 segundo, halos lahat ng miyembro ng espesyal na sugo ay nasugatan, at mayroon pang ang 2 espesyal na sugo na pinunit ng Diablo. Sa dalampasigan, ang matataas na antas ng mga tao ay naantig na makita ang eksenang ito ng mapagbigay na kamatayan. Isang grupo ng mga tao mula sa angkan ang nanood na may luha sa kanilang mga mata at nanginginig ang lahat. Talagang ipinagmamalaki nito ang lahi ng tao. Ang angkan ay talagang kahanga-hanga. Ang mukha ni Li Tongshan ay puno ng pagpipitagan. Fair na, walang pagkakataon kung hindi tayo pupunta. Kung tatayo pa ako dito, mababaliw na ako. Hindi na nakayanan ni George Brank. Huwag kang pabigla-bigla. Hindi man lang masasaktan ng ating lakas ang Diablo. Kahit na kailangan nating lumaban, hindi natin ito maisasakripisyo ng walang kabuluhan. Sabi ni Ryan. Kung gayon, ano ang magagawa natin? Naghihintay na lang ba tayo ng huling paglulunsad ng isang supernova? Ang mamatay ng magkasama? Tanong ni George. Sa sandaling ito, isang malakas na pamimilit na wala roon ngayon ay biglang pinakawalan. Nakita ko na si Jihan Tian sa langit ay biglang lumiwanag na may kulay dugong ginto sa buong katawan. Crazy Dragon Blood Shi. Nagpakawala ng mahabang hininga si Jihan Tian, dahil nagngangalit ang Wild Dragon Transformation pagkatapos ng Fire Dragon, kaya palagi siyang may ilang psikolohikal na anino sa mga kasanayan sa pagbabago ng Wild Dragon. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi niya lubos na ilalayo ang kanyang sarili sa mga demonyo, maghihintay na lamang siyang mamatay. Sa makatuwid, sa mentalidad na subukan ito, inilunsad ni Jihan Tian ang isang mas advanced na Crazy Dragon Blood Shi. Nararamdaman ng hindi pa nagagawang lumalakas na kapangyarihan mula sa buong katawan hanggang sa kanyang paa, si Jihan Tian ay puspusan. Ito ang kapangyarihan ng 5 kuko na gintong dragon. Kawili-wili. Ngumisi si Jihan Tian, direktang kumuha ng pakpak ng dragon, at mabilis na umilo sa harap ni Bezos. Puriin ng langit. Biglang pinunit ng Dragon Claw ang kulay abong damit ni Bezos. Nakita kong tumambad ang isang pangit na mummified na demonyo. Gatlang M. Sa isang hiyawan, napunit sa kalahati si Bezos. Si Ilya ay nakasuot ng baluti ng yelo at nakikipaglaban sa isang grupo ng mga demonyo. Lumingon siya sa himpapawid at laking gulat niya nang makita niya ang eksenang ito. 13,000. Natigilan si Ilya nang matuklasan na si Jihan Tian, isang Mad Dragon Blood Shi, ay nagtaas ng force value sa taas ng isang demonyong general. Bagamat hindi ito purong primordial power, ito ay may mataas na konsentrasyon, at ito ay ganap na nakabatay sa data na pilit na nakatambak sa dami ng enerhiya. Isang grupo ng mga taong monghe ang nabigla sa tagpong ito, paanong may napakalaking henyo sa lupa. Ang punto ay, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Mad Dragon Blood, at nagtagumpay siya. Kabanata 2709 na darating ang Diablo. Magkaroon ng pagkakataon. Si Jihan Tian ang pag-asa ng lahat. Si Ji Rongrong at ang iba pa sa pamilyang Shenlang ay nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw, umuungal sa kanilang mga puso. Si Baihan, Ilya, at ang iba pa ay nagpakita ng kanilang kinang, at maswerte silang pumunta sa ilalim ng lupa para hanapin si Jihan Tian. Ito ay isang mas mataas na orihinal na halaga ng puwersa kaysa sa purong orihinal na puwersa na ipinakita ni Ye Fan. Paano mawawala ang kabayo ni Sai Weng at malalaman na hindi ito biyaya? Dahil sa kaduwagan ni Ye Fan, pinapasok nila ang isang mas malakas na Jihan Tian. Damn human!
Huwag kang madala. Biglang tumunog muli ang malamig na boses na tumagos sa bone marrow. Si Bezos, na napunit sa kalahati, ay hindi nagbuhos ng isang patak ng dugo mula sa dalawang hati. Sa halip, hindi mabilang na maitim na sinulid ang lumitaw, na mabilis na nagsanib sa dalawang katawan. Pagtingin sa mapatla at bulok na laman ay muling napigilan ang pananabik ng lahat. Corpse Demon. Ang taong ito ay isang Corpse Demon family sa mga demonyo. Bulalas ni Ilya. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Jihan Tian. Dahil ang katawan ng bangkay ay isang bangkay, hindi ito natatakot sa pisikal na pinsala. Maaari itong maibalik kung ito ay napunit sa 10,000 piraso. Upang sirain ito, ang kaluluwa ng demonyo nito ay dapat nabasagin. Ipinakita ni Bezos ang kanyang matatalas na ngipin at ngumisi, ngayon lang ako nahuli ng lalaking ito. Susunod, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Nakita kong itinaas ni Bezos ang kanyang ulo at ibinuka ang kanyang mga braso. Pakiramdam ang parusa ng galit na Demon King. Ang hindi mabilang na madilim na enerhiya, tulad ng kakaibang itim na likido, ay nagsimulang magtipon mula sa lahat ng direksyon. Ang maitim na kapangyarihang ito ay biglang nagpagalit sa mga taong monghe sa paligid. Hindi maganda. Gagamitin ng taong ito ang kapangyarihan ng pananampalataya para pagbutihin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Malinaw na nakikita ni Ilya na sa Force Crystal, ang halaga ng puwersa sa paligid ng Bezos ay mabilis na tumataas, at ito ay lumampas sa 10,000 puntos ng sabay-sabay. Naningkit ang mga mata ni Jihan Tian nang makita ito. Malinaw, ang paraan ng pakikipaglaban na ito ay nagparamdam sa kanya ng sariwa. Nang makita ang pagkaantala ni Jihan Tian sa pagkilos, galit na galit si Ilya. Puso ng Frost. Kinaweya ni Ilya ang kanyang mga tauhan, at nabuo sa kalangitan ng isang napakalaking asol na yellow na snowflake na parang magic formation. Ang magic circle ay mabilis na nag-condense ng umiikot na ice sphere, para isil si Bezos sa sphere at pigilan ito sa pag-iipon ng kapangyarihan ng galit. Ang braso ng lalaki ay isang kotse. Si Bezos ay napaliligiran ng kapangyarihan ng itim na galit, at naging dalawang magkasunod na kuko. Ang mga itim na kuko ay ganap na nadudurog ang puso ng Frost. Anak ni Shenlang, karangalan mong mamatay sa ilalim ng kapangyarihan ng galit na demonyong hari. Ikanaway ni Bezos ang kanyang mga braso at nakita ang libu-libong itim na enerhiya, tulad ng mga matulis na araw na lumilipad palabas, patungo kay Jihan Tian. Pag-atake mula sa isang patay na dulo. Ang lakas ng galit at galit na lumabas ay nagparamdam sa mga monghe sa eksena na umaagos ang kanilang dugo, at nakaramdam sila ng labis na hindi komportable. Maging ang mga monghe sa dalampasigan ay pinagalitan ang kanilang mga ngipin at sobrang irritable. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga magsasaka ay madalas na nawawalan ng isipan, at mahirap gumawa ng tumpak na mga paghatol, na lubhang nakamamatay. Ang mga mata ni Jihan Tian ay puno ng gintong apoy. Magic Prison. Ang 5-clawed Golden Dragon kaluluwa umuungal at tumaas sa langit. Ang kaluluwa ng dragon ay naging isang gintong sinag ng liwanag, na bumabalot kay Jihan Tian dito. Ang mga madilim na enerhiya na ito ay tumama sa magaan na bilangguan at nablok ng kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon, na walang gaanong epekto. Ang galing ng Magic Prison. Ang kakaibang trick ng mental attack na ito ay tama lang para protektahan ang sarili mo sa sandaling ito. Talagang mahiwaga. Nang makita ni Feng Buyo ang eksenang ito, hindi niya maiwasang humanga, puno ng kinang ang kanyang mga mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang ito natutunan ni Jihan Tian, ngunit natutunan at ginamit din ito ng buhay. Ang pag-unawa na ito ay nagpahiya kay Feng Buyo. Pagkatapos ng paglilinang ng napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakita ko na maaaring gamitin ng ilang angka ng Magic Prison bilang paraan ng pag-iingat sa sarili. Makikita na hindi lang magaling sa cultivation si Jihan Tian, magaling din sa pakikipaglaban, hindi dead brains. Dragon Eye. Matapos harangin ni Jihan Tian ang isang wave ng mga pag-atake, na-activate niyang muli ang kanyang Dragon Soul, at pagkatapos makalapit, nagpakawala siya ng surging mental attack patungo kay Bezos. Bagamat ginamit ni Bezos ang kapangyarihan ng pananampalataya upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa maikling panahon, hindi gaanong lalakas ang kaluluwa ng Diablo dahil dito. Ang 5-clawed Golden Dragon Soul ni Jihan Tian, kasama ang kanyang bloodline, ay tumaas sa antas ng mahusay na pagiging perpekto sa paglipas ng panahon. Kasabay ng paglilinang ng Chaos 9th Layer, kapag ang espiritual na kapangyarihang ito ay inilabas, ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Bezos. Gatlang M. Malungkot na napasigaw si Bezos, pakiramdam na sinusunog ang kaluluwa ng demonyo. Masungit si Jihan Tian at sinampal ng palad ang hubad na ulo ni Bezos. Sabi ko kanina, hindi kita kalaban. Ang kaluluwa ng dragon ay sumipol, ang apoy ng dragon ay sumabog, at ang gininto ang liwanag ay nakasisilaw. Ang kaluluwa at katawan ni Bezos ay ganap na nasunog. Naging maitim na usok, inaanod sa hangin. Nakita ng isang grupo ng mga demonyo ng grupo ng Ice Wolf na pinatay ang demonyong sugo, at lahat sila ay umatras ng hindi malay. Ang lakas ng mga demonyong ito ay natural na hindi kasing husay ni Bezos.
Kung sila ay umaatake ng padalos-dalos, sila ay malamang na magdusa ng mabibigat na casualty. Ang lahat sa espesyal na misyon ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga at mabilis na umatras sa likod ni Ji Hantian. Ancestor Hantian, ngayon ay talagang salamat sa iyo. Ako, Baihan, nirerespeto kita bilang isang bayani. Kung ako ay makaligtas, gagantihan ko ang iyong kabutihan. Matigas na sabi ni Baihan. Walang ekspresyon si Ji Hantian, tumingala lang sa langit. Mag-usap tayo kung makakaligtas tayo. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman ng lahat ang pagkabigla ng kaluluwa. Ilang makapangyarihang pamimilit, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nakaraang Bezos, ay nahulog mula sa langit. Ang nahulog mula sa kawalan ay isang itim na upuang metal na ganap na nagyelo. Sa upuan, ang isang general na nakasuot ng dark blue na battle armor at helmet, na nagpapakita ng isang pares ng malalim na asul na mga mata, ay nakatingin sa ibaba ng lahat sa ibaba na may paghamak sa mga karaniwang tao. Sa tabi ng general, na sabay ding lumipad pababa ay 4 na demonyong mandirigma na nakasuot din ng baluti. Ito. Lahat ba ay mga demonyong general na may halaga ng puwersa na higit sa 10,000? Mapatla ang mukha ni Ilya, at nang makita niya ang halagang ipinakita ng Force Crystal, muli siyang nawalan ng pag-asa. Iyan ay Hati. Isa sa dalawang pangunahing general ng estratehikong powerhouse na Finas. Ang Finas ay isang madiskarteng powerhouse. Kung si Hati ay maaaring maging kanang kamay niya, dapat ay isa rin siyang high-level na general ng demonyo, at talagang hindi lang isang demonyo ang nasa tabi niya. Gawing madali. Damn it. Ang taong ito ay mahirap pakitunguhan mag-isa, at dinala niya ang napakaraming demonyong general dito. Ang mga miyembro ng nakaramdam lang ng kaunting pag-asa ang espesyal na sugo, ngunit sa isang iglap ay naging bula. Siguro, wala na tayong pag-asa sa simula, ngumiti si Feng Buyo ng pilit. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nagsabi na pinatay niya ang kanyang ambisyon. Dahil, sa kanilang mga puso, naiintindihan na ng lahat ang pagkakaiba sa labanang ito. Matagal. Nahulog sa yelo ang mabigat na itim na tronong bakal. Walang pakialam na tumingin si Hati kay Ji Hantian at sa iba pa. Bakit? Ang pag-aaksaya ng upuang ito ay nagpapasaya sa iyo. Hindi ka ba tumatawa ngayon lang? Saan napunta ang sigla at pag-asa sa iyong mga mata? Ang isang grupo ng mga tao sa espesyal na sugo ay mukhang malungkot, ngunit sila ay labis na nalulula na hindi sila makalaban. Kahit na hindi man lang pinakawala ni Hati ang kanyang cultivation base, tahimik lang siyang nakaupo doon, ang matipuno at mar-angle na katawan, at ang demonyong armor na mukhang napakabigat, ay nagdala sa kanila ng hindi nakikitang parang bundok na presyon. Kabanata 2710 Mr. Ye. Ito ang high-level magic general na pangalawa lamang sa strategic level sa mga demonyo. Sila ang mainstay sa teritoryong pinamamahalaan ng 7 Great Demon Kings. Bilang karagdagan sa estratehikong antas na maaaring matukoy ang teritoryo ng hari ng demonyo at ang direksyon ng malalaking digmaan, ang mga high-level na general ng demonyo ay karaniwang ang pinakamataas na antas ng kapangyarihang panlaban na makikita sa mga pangkalahatang digmaang pangrehiyon. Pagkatapos ng lahat, ang madiskarteng antas ay madalas na kailangang isaalang-alang ang maraming mga mundo, pagsamahin ang teritoryo ng hari ng demonyo, at hindi maaaring umalis sa kanyang post ng walang pahintulot. Ang estratehikong antas ay hindi nang ahas na makipag-away ng madali, at walang sinuman ang kikilos ng padalos-dalos pagdating sa pundasyon ng lakas ng mga hari ng demonyo. Kung talagang gusto mong palawakin ang iyong teritoryo at labanan ang ilang maliliit na digmaan, maaari mo lamang hayaan ang mga senior magician na maging responsable. Kinagat ni Baihan ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong. Ang mga taong nagre-rebel sa atin, naglalaro, at may mukha na pumunta rito para sumigaw, talagang walang hiya. Hati. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Malapit na ang mga reinforcement ng ating Human Alliance, pagdating ng panahon, ang iyong Ice Wolf Corps, lahat ay kailangang masira dito. Inipon din ni Ilya ang kanyang momentum at sinabing half boastfully at half threateningly. Ang paniniwala ay libre, at ang mga sundalo ay hindi nagsasawa sa panlilinlang. Nakakalungkot na ang mahina ay palaging naghahanap ng mga problema ng ibang tao at hindi nagmumuni-muni sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Puno ng paghamak at pagkainip ang tono ni Hati. Ayusin mo sila. Kasunod ng utos ni Hati, tumango ang 4 na demonyong general sa paligid niya. Sabay-sabay na pinakawalan ang 4 na pamimilit na panggigipit, at nadama ng mga taong monghe sa pinangyarihan na ang eardrums ay humiginig. Sa loob ng ilang panahon, nagsimula na ang marahas na vibration sa radius na 12-dosenang milya. Kahit na ang cultivation base ay maaaring hindi kasing taas ng kay Ji Hantian, ngunit dahil ito ay purong primitive power, ang pamimilit na nagmumula sa alinman sa 4 na demonyong general ay hindi mas mahina kaysa kay Ji Hantian. Ang iba pang mga monghe na ito ay mas dwarf, ganap na walang kapantay. Umuwi ka, iwan mo sa akin dito. Tumingin si Ji Hantian sa 4 na general ng demonyo na may hawak na iba't ibang armas at naglakad patungo sa kanila, at mahinang sinabi. Natigilan si Baihan at ang iba, nakatingin kay Ji Hantian na hindi makapaniwala. Ancestor Hantian. Sa tingin mo ba kami ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan? Hindi sapat ang iyong lakas, sabi ni Ji Hantian.
Namula ang mukha ng mga miyembro ng Special Envoy, ngunit wala silang masabi. Ang kanilang kapangyarihan ay talagang mahirap na iling ang alinman sa mga mahiwagang general dito. Gayunpaman, hindi ka namin mapapanood mag-isa sa desperasyon, kung hindi sapat ang isa, sabay-sabay tayo. Mataimtim na sabi ni Baihan. Napabuntong hininga si Jihan Tian. Ako ang namamahala sa dalawa sa kaliwa, at ang natitirang dalawa ay ibibigay sa iyo. Ang apat na demonyong general na ito, mula sa kanilang pisikal na katangian, ay makikita na iba't ibang lahi sa mga demonyo. Isang mabagsik na lalaki na may kulay abong kutis, na may hawak na payat na mahabang espada. Naghahadyos ng meteor hammer ang matipunong demonyong ulo ng lobo at nakakuba ang likod. Ang katawan ay natatakpan ng isang elemental na demonyo ng enerhiyang kristal ng yelo, at ang baluti ay tila walang laman, na lubhang kakaiba. Sa wakas, may isang succubus na mukhang mapang-akit na may iba't ibang itim na pattern sa buong katawan, na may hawak na mahabang letigo na puno ng mga metal na tinek. Ngunit sa kabuuan, ang apat na general ng demonyo ay tumingin sa lahat ng may panlilibak at hinamak. Nakita ko ang demonyo na may hawak ng espada, isang saksak sa espada, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagpakawala ng isang sword intent. Sa sandaling lumabas ang manipis na espada, agad itong naging malamig na liwanag, ang kapangyarihan ng Diablo at ang layunin ng espada ay nagsanib. Ang espada nito ay parang bird na karayom, sinulid na karayom at sinulid sa langit, at ang mga sinulid na ito ay patuloy na nananatili, na lumilikha ng nakamamatay na mga intensyon na nakamamatay. Pinakondense ni Jihan Tian ang blood armor ng dragon sa buong katawan niya para pagbutihin ang kanyang depensa hanggat maaari. Kasabay nito, sinubukan niyang lampasan ang bilis, lampasan ang isang butas, at lapitan ang demonyong Escrimador. Ang demonyong may ulo ng lobo ay napakabilis, at pagkatapos na matalas na mahuli ang trajectory ng paggalaw ni Jihan Tian, binasag niya ito gamit ang isang star hammer. Tinamaan si Jihan Tian sa likod, at agad na natamba sa ere. Nahulog siya ng ilang dosenang metro ang layo, bahagya siyang nakatalikod, at nawala ng kaunting lakas. Ngunit ang demonyong may ulong lobo ay naabutan muli, at kasama ang demonyong Escrimador, kinurot si Jihan Tian sa gitna, hindi nakatakas. Biglang napagtanto ni Jihan Tian na hindi halimaw ang kaharap niya, kundi isang demonyo na may napakataas na katalinuhan, tiyak na walang pipi kaysa sa mga tao. Bagamat ang dalawang demonyong general na ito ay mukhang mapang-asar sa kanila, hindi ito nangangahulugan na irerelax nila ang kanilang pagbabantay at bibigyan sila ng pagkakataon. Sa kabaligtaran, ang mga general ng demonyo ay natatakot din sa kamatayan, alam nilang masasaktan din sila ng orihinal na kapangyarihan. Dahil dito, seseryosohin nila ito at tactical cooperation. Nilalaman ng demonyong Escrimador at hinabol ng demonyong ulo ng lobo, si Jihan Tian ay nahulog sa isang ganap na kawalan at pasibo sa sandaling magsimula ang labanan. Sa kabilang banda, mas one-sided ang sitwasyon ng labanan. Ang demonyong elemento ng yelo, na patuloy na nasa ibabaw ng yelo at nasa himpapawid, ang mga bolang-bola ng yelo na lumalabas sa manipis na hangin, patuloy na sumasabog. Ang mga tumpak na bombang yelo na ito ng kapangyarihan ng demonyo ay nagpapagod ng higit sa isang dosenang mga magsasaka ng tao, nang wala man lang pagkakataon na makabawi. Hindi lamang iyon, ngunit ang succubus ay may hawak na letigo na puno ng mga spike, na parabang mayroon itong diskarte sa pagbabasa ng isip, hinuhulaan ang paggalaw ng lahat, at maagang humahampas ng letigo. Ang primitive na kapangyarihan ng mga tumpak na welga ay naging miserable kina Baihan, Ilya at iba pa. Ilang sandali lamang matapos ang laban, dalawang taong magsasaka ang direktang hinaipan sa mga piraso ng basag na yelo, at ang primordial spirit ay binasag ng succubus gamit ang letigo. Sa gilid ng grupo ng Ice Wolf, ang mga demonyo ay tamad na kumilos. Apat na demonyong general ang lumabas, at napagdesisyonan ang sitwasyon ng labanan. Sinandal ni Hati ang noo gamit ang isang kamay at umupo sa itim na bakal na upuan, hindi man lang nag-abalang iangat ang mga talukap ng mata. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ito ay isang trabaho na hindi nangangailangan sa kanya upang tumayo. Paano ito mangyayari? Walang pagkakataon. Napakahirap ng wizard ngayon lang, at marami pa silang master. Ito ang Diablo, ang mataas na antas ng lahi ng eroplano ng Taishi, ang tunay na lakas. Beach Yuan sa lugar na ito, ang lahat ng matataas na antas ng mga tao sa mundo ay hindi na makayanang tingnan ito, at ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Parang roller coaster ang mood nila ngayong gabi. Akala nila ay nakatakas sila sa madilim na kailaliman, ngunit hindi nila inaasahan na mahuhulog sila sa mas malalim na impyerno. Ang ganitong uri ng pagkadismaya na pinaghirapan nila hanggang sa wakas, ngunit nauwi pa rin sa isang patay na dulo, ang naging dahilan para hindi sila komportable. Chairman Li Tongshan, Clan Chief Ji, Clan Head Xiao, lahat, iminumungkahi ko. Habang ngayon, gumamit ng supernova. Ang mga mata ni Leon ay nagpakita ng isang matatag na tingin, maaaring huli na ang lahat. Si Li Tongshan at ang iba pa ay nagpakita ng Cap-A-Ton. Mapanglo. Ito na ang katapusan ng lahat, ngunit, mukhang wala na silang ibang mga opsyon. Nagsisipa sila. Kung alam nila ito, maaari rin nilang piliin na isuko ang paglaban sa simula, at maaaring may pagkakataon na mabuhay.
Ngayong naprovoke ko na ang grupong ito ng mga demonyo, kung hindi ako magsisikap, tiyak na mas malala pa ito sa kamatayan. Hindi nakatiis si Lu Rongshan at sinabing, ang mga supernova ay lubos na magbabago sa klima ng Earth, at maaari itong bumagsak sa malawakang pagkalipol. Kailangan ba talaga? Baka kaya natin. Peace talks. Sumuko. Stop hiding. Direktang sumabad ni Leon, isuko mo ang pagkakataong ito. Mamamatay na tayo. Sa tingin mo ba ipapadala ng mga demonyo ang mga tao tulad ng Earth bilang mga mananampalataya? At, kahit napabayaan nila ang mga ordinaryong tao, papakawalan ba nila ang ating mga pamilya at angkan? Natahimik si Lu Rongshan at ang iba pa, pinapanood ang grupo ng mga demonyong Ice Wolf, na nakatitig sa kanila, naalala ang mga taong kinain ng Ice Wolf, at alam nila na imposible. Mr. Ye. Biglaan. Nagpakawala ng bulala si Chang Haotian. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.